Ipinatawag ng boss ko ang isang pulong para ipahayag kung sino ang papalit sa akin. Ang kabit ng aking asawa ang kukuha sa posisyon ko. Ang mismong posisyon na hinawakan ko sa loob ng 8 taon. Wala siyang kahit anong karanasan. Sabi ng boss ko, kailangan natin ng bagong sigla. Walang makatingin ng diretso sa akin. Tumayo ako, binati siya, kinamayan, at lumabas. Pagkalipas ng 1 oras, nagsimulang tumunog ang telepono ko at hindi na tumigil. Ang mga salitang iyon ang nagtapos sa 8 taon ng buhay ko. At sinabi iyon ni Ginoong De Leon na para bang kaswal lang na nagkokomento tungkol sa panahon. Kailangan natin ng bagong sigla. Nakaupo ako sa pangunahing conference room na napapaligiran ng 200 empleyado ng Asenso Digital habang pinapanood ang boss ko na ipaliwanag kung bakit ako pinapalitan ng isang babae na nagpo-post ng mga recipe ng akay sa Instagram. Hindi niya binanggit ang pangalan ko. Hindi siya tumingin sa akin. Patuloy lang siyang nagsalita tungkol sa ebolusyon, sa susunod na henerasyon ng pag-iisip, at sa pagbuo ng isang tunay na tatak habang ako'y nakaupo roon at sinusubukang alalahanin kung paano huminga. Bago tayo magpatuloy, maraming salamat sa inyong pagdalo. Malapit na tayong umabot sa 1,200,000 na subscriber at lubos akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mangyaring sumali sa ating lumalaking pamilya. Ito'y libre at tunay na malaking bagay para sa amin. Ngayon, tingnan natin kung ano ang susunod na nangyari. Ang babaeng katabi niya, si Sabina, Sabina ang pangalan niya, ay nakangiti na parang nanalo sa isang beauty pageant. Marahil iniisip niya na nakakuha siya ng isang bagong titulo, direktor ng brand, isang malaking sahod, at ang corner office na dating sa akin. Wala siyang kaide-ideya na may relasyon din sila ng asawa ko. O baka alam niya, baka bahagi lang iyon ng presyo para makapasok. Nagdadala si Sabina ng isang pananaw na dati wala tayo, patuloy ni Ginoong De Leon, na ikinukumpas siya na parang isang bagong software feature na inilulunsad niya. Naiintindihan niya kung paano bumuo ng tunay na koneksyon sa mga manonood sa paraang hindi na kayang makamit ng mga tradisyonal na diskarte sa marketing. Mga tradisyonal na diskarte sa marketing. Iyon na pala ang tawag nila sa trabaho ng buhay ko ngayon. Tradisyonal, hindi epektibo, at maaaring itapon. Itinayo ko ang buong tatak ng Asenso Digital mula sa simula. Ako ang nagsulat ng bawat press release, nagdisenyo ng bawat kampanya, at nakakuha ng bawat ugnayan sa media na naglagay sa startup na ito sa mapa. Noong ang Asenso Digital ay isang grupo pa lamang ng 10 tao na nagsisiksikan sa mga natitiklop na mesa sa isang mamasamasang garahe sa Quezon City, nandoon ako. Noong hindi pa namin kayang bumili ng totoong marketing software, nandoon ako. Noong makuha namin ang aming unang kliyente mula sa malaking kumpanya at lahat ay nagdiwang gamit ang murang champagne, ako ang nagsulat ng proposal na nagsara ng kasunduan. 8 taon. Binigyan ko ang lugar na ito ng 8 taon. At binubura lahat iyon ni Ginoong De Leon sa isang pulong na may kasamang handang almusal na pandesal na may palaman at malamig na kape. Nag-restructure kami para ma-optimize ang paglago, sabi ni Ginoong De Leon. At ngayon, sa wakas, nakatingin na siya sa akin. Ang awa sa kanyang mga mata ay nagtulak sa akin na ihagis ang laptop ko sa salaming pader. Si Alena ay naging fundamental sa tagumpay ng Asenso Digital. Nagpapasalamat kami sa lahat ng kanyang itinayo. Siya ngayon ay lilipat na sa mga bagong oportunidad. Mga bagong oportunidad? Sinabi niya ito na parang isang pamamaalam na regalo, na parang ginagawan niya ako ng malaking pabor sa pamamagitan ng pagpapatalsik sa akin sa harap ng bawat taong nakatrabaho ko. Tumayo si Sabina para magsalita. Isang malaking karangalan para sa akin. Sabi niya sa mahinhing boses ng isang taong hindi kailanman kinailangang lumaban para sa anumang bagay. Naniniwala talaga ako na ang tunay na pagkukwento ay tungkol sa pakikipag-vibe sa enerhiya ng mga tao, alam niyo ba? At literal na hindi na ako makapaghintay na dalhin ang aking pananaw sa tatak ng Asenso Digital. Ang kanyang pananaw, ang aking tatak. Ang tatak na nilikha ko, habang marahil ay nasa isang organisasyon pa siya sa kolehiyo na natututong gumamit ng mga filter sa Instagram. Tumingin ako sa paligid ng silid. Si Leo, mula sa aking koponan, ay nakatitig ng husto sa kanyang sapatos. Si Nisha ay nakatingin sa kanyang kandungan. Si Liza, ang aking executive assistant, ay may tahimik na luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Ang natitirang bahagi ng aking departamento sa marketing ay ganap na nanigas, na para bang ang anumang pagkilos ay gagawin silang mga kasabwat.
Ngunit ang ibang mga tao ay tumatango, nakangiti, at ang ilan ay pumapalakpak pa. Karamihan ay mga mas bata at bagong empleyado. Ang mga tunay na naniniwala na mas mahalaga ang bagong sigla kaysa sa aktwal na ROI. Nag-vibrate ang telepono ko sa bulsa ng aking blazer. At muli, inilabas ko ito para silipin ang screen. 23 missed calls. Mga text mula sa mga tech journalist na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Mga screenshot ng isang Instagram post na ginawa ni Sabina noong umaga ring iyon na nag-aanunsyo ng kanyang bagong posisyon bago ko pa man malaman na mawawala na sa akin ang trabaho ko. Sa larawan, malabo ako sa likuran, ngunit hindi maikakaila ang aking mukha. Ipinakita nito ang lahat ng nararamdaman ko ngayon. Ang gulat, pagtataksil, pagkawasak, at ipinost pa rin niya ito. Ginawa niyang content ang pinakamasamang sandali ng aking karera. Patuloy na nagsalita si Ginoong De Leon. Magkakaroon tayo ng mga transition meeting ngayong linggo para pag-usapan ang mga logistics. Si Alena ang magte-training kay Sabina sa mga kasalukuyang kampanya at relasyon sa kliyente. Ititrain siya. Gusto nilang itrain ko ang kapalit ko. Ang babaeng kasama ng asawa ko. Ang babaeng nagnakaw ng trabaho ko. Gusto nilang ngumiti ako, maging profesional, at ibigay ang 8 taon ng dugo, pawis, at luha na parang walang halaga. Sama-sama nating salubungin si Sabina at suportahan siya sa panahong ito ng pagbabago, sabi ni Ginoong De Leon. Ito ay isang kapana-panabik na ebolusyon para sa asenso digital. Ebolusyon, iyon ang tawag nila rito. Ang ebolusyon ay nangangailangan na may mga bagay na mamatay para mabuhay ang iba. Ako ang bagay na kailangang mamatay. Tumatanggap na ng mga tanong si Sabina ngayon. May nagtanong tungkol sa kanyang karanasan sa marketing. Nagdaldal siya tungkol sa pagbuo ng komunidad at tunay na pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng kanyang Instagram audience. Wala siyang nabanggit na kahit isang kampanya, diskarte, sukatan o conversion rate. Binanggit niya ang bilang ng kanyang mga tagasunod na parabang ito ay isang MBA mula sa Harvard. 2 milyong tagasunod. Mayroon akong mga relasyon sa mga mamamahayag na umabot sa 200 milyong mambabasa. Mayroon akong mga kampanya na nakalikha ng aktwal na 7 digit na kita. Mayroon akong 8 taon ng nasusukat na datos. Ngunit wala akong bagong sigla. Mayroon akong karanasan, at tila ang karanasan ay isang pananagutan. Pumalakpak muli ang mga tao. Si Sabina ay nakangiti ng malapad, hawak ang kanyang iPhone. Marahil ay nagsusulat na ng kanyang susunod na post tungkol sa sandaling ito. Tumango si Ginoong De Leon, na mukhang guminhawa na tapos na ang pangit na bahagi. Wala nang nakatingin sa akin. Nabura na ako. Naisip kong tumayo. Naisip kong lumabas sa mismong sandaling iyon. Ngunit may isang bagay na nagpatigil sa akin sa aking upuan. Marahil ay pride, marahil ay gulat, marahil ay ang maliit at kaawa-awang pag-asa na ito ay isang masamang panaginip na malapit ko ng magisingan. At pagkatapos ay nakita ko siya sa likod ng silid, malapit sa mga dobling pinto. Si Rico, ang asawa ko, ay dumating para manood. Nandito siya para rito. Nagtama ang aming mga mata sa kalahating segundo. Pagkatapos ay umiwas siya ng tingin at tumama ito sa akin na parang isang pisikal na suntok. Hindi siya naroon para suportahan ako. Naroon siya para suportahan siya. Ngunit kailangan kong maunawaan kung paano ako napunta rito. Paano ko binaliwala ang lahat ng malinaw na babala. Paano nawasak ang buhay na maingat kong binuo nang hindi napapansin ang kahit isang bitak. Ang umagang iyon ay parang pag-aari ng ibang buhay. Pumasok ako sa gusali ng Asenso Digital sa Bonifacio Global City, BGC, bandang 7:30 ng umaga. Dala ang aking oat milk latte at ang aking MacBook, tulad ng ginagawa ko tuwing umaga sa loob ng 8 taon. Vertex iRich Citation Chip, 1. Vertex iRich Citation Chip, tumunog na berde ang badge. Scanner, kumaway ang receptionist. Tila normal ang lahat, maliban na lang sa hindi, at masyado akong naging bulag para makita ito. Sa nakalipas na buwan, napansin ko ang maliliit na bagay, ngunit ipinagkibit balikat ko lang ang mga ito. Pag-iwas ni Ginoong De Leon ng tingin tuwing stand-up meetings. Mga pag-aproba sa budget na misteryosong naaantala. Mga junior na empleyado na ako mismo ang nagmentor ay biglang tumatahimik kapag pumapasok ako sa break room. Ang aking koponan ay kumikilos na parang ninenerbiyos, na parang naglalakad sa mga bubog sa paligid ko. Sinabi ko sa sarili ko na ito ay karaniwang pagsubok lamang sa paglago ng isang startup. Nagbabago ang mga kumpanya kapag lumalaki sila. Nagbabago ang mga tungkulin. Nag-iiba ang dinamika.
Nakaligtas na ako sa mga pagbabago sa organisasyon dati. Iba ang pakiramdam nito, ngunit hindi ko matukoy kung bakit. Noong umagang iyon, dumaan ako sa boardroom kung saan 5 taon na ang nakalilipas. Ipinresenta ko ang aming unang malaking kliyente mula sa isang enterprise. Noon, kami ay 10 bata lamang na may mga mesa mula sa IKEA. Ngayon, sakop namin ang 3 palapag at mayroon kaming 200 empleyado. Ako ang arkitekto ng paglago na iyon. Ako ang bumuo ng mensahe na umakyat sa mga venture capitalist. Ako ang bumuo ng mga ugnayan sa media na nagbigay sa amin ng magagandang tampok sa Rappler at Forbes. Ako ang bumuo ng naratibo na nagbago sa Asenso Digital mula sa isang hindi kilalang SaaS tool tungo sa isang bigating pangalan sa industriya. Ang press wall sa pangunahing pasilyo ang nagpapatunay nito. Mga naka-frame na artikulo, mga parangal sa industriya, mga VIP badge mula sa mga malalaking tech conference kung saan kinatawan ko ang kumpanya. Araw-araw akong dumadaan sa pader na iyon na may matinding pagmamalaki. Hindi ko alam na napagdesisyonan na ni Ginoong De Leon na wala nang halaga ang lahat ng iyon. Noong umagang iyon, dumaan ako sa desk ni Leo. Isa siya sa pinakamagaling kong kinuha. Isang junior copywriter na sinugal ko 3 taon na ang nakalilipas noong ang ibang mga kumpanya ay hindi man lang siya binigyan ng interview. Ngayon, siya na ang namamahala sa buong diskarte namin sa content. Umaga, sabi ko. Handa na ba sa all hands? Tumingin siya at may kakaibang nangyari sa kanyang mukha. Hindi ito lubos na pagkakasala at hindi ring lubos na takot, isang pangit na bagay sa pagitan. Oo, mukhang magiging interesante. Alam mo ba kung tungkol saan ito? Hindi sinabi ni Ginoong De Leon. Bumalik siya sa kanyang mga monitor ng napakabilis. Dapat ko siyang pinilit. Dapat tinanong ko kung bakit siya mukhang sobrang hindi komportable. Ngunit abala ako. Iniisip ang Q4 campaign pitch na kailangan kong ipresenta sa isang kliyente kinabukasan. Sobra akong nakatuon sa paggawa ng trabaho ko na hindi ko napansin na ang trabaho ko ay hindi na umiiral. Si Liza, ang aking assistant, ay naghihintay sa pinto ng aking opisina. 4 na taon na siyang kasama ko. Alam ko ang mga pangalan ng kanyang mga anak, ang mga shift ng kanyang asawa, ang mga problema sa kalusugan ng kanyang ina. Nagdiwang kami ng mga promosyon at nakaligtas sa mga PR nightmare ng magkasama. Higit pa siya sa isang assistant. Pamilya na siya. Umaga, sabi ko, habang binubuksan ang pinto. Ano ang pinsala ngayon? Nag-atubili siya sa isang iglap. Ang all hands mamayang tanghali. Gusto ni Ginoong De Leon na nandoon ang lahat. Alam mo ba kung tungkol saan ito? Isa pang bahagyang paghinto. Sinabi lang niya na ito ay isang malaking update sa kumpanya. Akala ko ito ang anunsyo ng aming Series C funding round. Pinatay namin ang aming mga sarili dito sa loob ng ilang buwan. Ako ang bumuo ng buong investor deck linggo ng pag-aayos sa bawat slide, bawat value proposition, bawat sukatan. Akala ko ang pulong na ito ay ang tagumpay. Diyos ko, ang tanga ko. Bandang 11:30, kinuha ko ang aking notebook at nagtungo sa pangunahing conference room. Ang pasilyo ay isang agos ng mga taong gumagalaw sa iisang direksyon, ngunit wala ang karaniwang ingay. Karaniwan bago ang mga pulong na ito, mayroong excitement espekulasyon tungkol sa kung ano ang sasabihin ni Ginoong De Leon. Pustahan kung gaano katagal siyang magdaldal, kwentuhan tungkol sa mga plano sa katapusan ng linggo. Ngayon, lahat ay naglalakad sa kabuuang katahimikan. At kapag nilalampasan ko sila, tumitingin sila sa sahig. Umupo ako sa aking karaniwang upuan, ikatlong hilera sa gitna, at kinuha ang aking telepono habang naghihintay na magsimula ang lahat. Doon ako tinamaan ng mga notification. 23 missed calls, 47 texts sa huling oras pa lang. Si Sutton Mercer, ang tech journalist na nakatrabaho ko sa loob ng 5 taon. Alena, ano ba ang nangyayari? Totoo ba ito? Si Blair Kensington, isang CMO sa isang karibal na kumpanya. Tawagan mo ako. Mayroong napakamali. Si Deacon Hayes mula sa aming external PR agency. Kailangan nating mag-usap sa lalong madaling panahon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Binuksan ko ang susunod na text. Ito ay isang screenshot. Isang Instagram post mula sa isang account na nagngangalang Sabina Vibes na naipost 1 oras na ang nakalipas. Ipinakita sa larawan ng isang dalaga sa lobby ng Asenso Digital na kumukuha ng mirror selfie. Nakangisi siya at ang caption ay, "Bagong yugto." Sobrang pinagpala na i-anunsyo ang aking bagong papel
bilang direktor ng brand sa Asenso Digital. Kapag naniniwala ka sa iyong sarili, ibinibigay ito ng sansinukob. Manifesting, girl boss, direktorng brand. Ang aking posisyon, ang aking kumpanya, ang aking labi. At sa likuran ng larawan, medyo malabo, ay ako na naglalakad. Ang aking mukha ay kitang-kita, na kumukuha ng eksaktong microsecond ng pagkalito at paparating na pagkawasak na hindi ko pa alam na malapit ko nang maramdaman. Ipinamalita niya ang aking pampublikong pagbitay bago pa man ako itali sa upuan. Pagkatapos ay pumasok si Ginoong De Leon kasama si Sabina na nakasunod sa kanya at gumuho ang mundo ko ng live. Natapos ang pulong. Nagpasalamat si Ginoong De Leon sa lahat para sa kanilang kakayahang umangkop sa panahong ito ng pagbabago. Nagsimulang tumayo ang mga tao, kinuha ang kanilang mga laptop, at lumabas para mananghalian na para bang hindi nabiyak ang lupa. Nanatili akong nakatigil sa aking upuan. Nagtagal ang aking kupunan, na mukhang sobrang awkward. Hinawakan ni Liza ang aking balikat. Alena, tumayo ako. Pakiramdam ko ay nanghina ang aking mga tuhod. Ngunit nanatili silang matatag. Dumiretso ako sa harap ng silid, kung saan si Sabina ay humahagikgik sa isang bagay na sinabi ni Ginoong De Leon na mukhang sobrang komportable sa imperyong aking itinayo. Congratulations, sabi ko. Ang boses ko ay nakakagulat na matatag. Maging si Sabina ay medyo nagulat. Sa malapitan, mas bata pa siyang tingnan. Nasa kalagitnaan ng 20 seconds. Oh, salamat. Iniabot niya ang isang kamay. Kinamayan ko ito. Ang kanyang pagkakahawak ay kahina-hina. Sobrang excited akong matuto mula sa lahat ng iyong itinayo. Matuto mula sa lahat ng aking itinayo, habang pinapanatili ang lahat ng aking itinayo. Sigurado akong magiging mahusay ka, sabi ko. Ang kasinungalingan ay lasang asido ng baterya. Pagkatapos ay bumaling ako kay Ginoong De Leon. Pupunta na ako para i-empake ang opisina ko. Lumabas ako ng conference room, sa pasilyo, lagpas sa opisina na mayroon pa ring pangalan ko na nakaukit sa frosted na salamin, lagpas sa press wall na ako ang nag-curate, lagpas sa break room kung saan ako nagpuyat para idisenyo ang aming unang logo, ang parehong logo na kasalukuyang nakapaskil sa buong Instagram ni Sabina. Lagpas sa reception desk kung saan tahimik na umiiyak ang receptionist. Tinulak ko ang mga salaming pinto, tinawid ang nag-aapoy sa init na paradahan sa BGC, sumakay sa aking SUV at pinaandar ang makina. Nanginginig ang aking mga kamay kaya't hirap akong hawakan ng manibela. Nagmaneho ako ng mga 5 kilometro papunta sa isang random na coffee shop na hindi ko pa napuntahan. Pumarada sa pinakamalayong sulok ng lote, pinatay ang aking telepono, inihagis ito sa upuan ng pasahero, at umupo sa ganap na katahimikan habang ang mga tectonic plate ng aking buhay ay nagkahiwa-hiwalay. Hindi ko kaya. Ang pagkabigla ay sobrang absoluto. Tinitigan ko lang ang dashboard na sinusubukang iproseso ang matematika. 8 taon. 8 taon ng aking buhay. 5 a.m. na paggising at hating gabi na panic attacks. Mga weekend na isinakripisyo para sa perpektong mga pitch deck. Mga holiday na nasira dahil sa mga PR fires. Mga kaarawan na ipinagdiwang sa aking desk dahil walang hinihintay na sinuman ang mga product launch. Mga hapunan sa anibersaryo na naputol dahil humihingi ng mga sagot ang mga kliyente. Nagdugo ako para sa Asenso Digital at pinalitan nila ako para sa isang influencer na nag-post ng mga generic na quote sa ibabaw ng mga larawan ng paglubog ng araw. Bagong sigla. Iyon ang sinabi ni Ginoong De Leon. Ako ang nagbuhos ng konkretong pundasyon, ngunit hindi sexy ang mga pundasyon. Gusto nila ng isang bagay na makintab. Gusto nila ng isang taong nakakaunawa sa tunay na pakikipag-ugnayan kahit na hindi niya kayang basahin ang isang profit and loss statement para iligtas ang kanyang buhay. Gusto nila ng isang taong sapat na bata para maramdaman nilang mga disruptor ulit sila. At tila, ang isang taong sapat na bata para makipagtalik sa aking asawa ang pinakahuling culture fit. Pagkalipas ng isang oras, binuksan ko muli ang aking telepono. Umiilaw ang screen na parang isang slot machine. 53 missed calls, 72 mensahe, mga email mula sa mga mamamahayag, mga kasamahan sa industriya, mga dating kliyente, mga taong hindi ko na nakausap mula pa noong kolehiyo. Pare-pareho ang tanong nila. Anong nangyari? Wala pa akong sagot. Alam ko lang na 60 minuto ang nakalipas. Mayroon akong isang kahanga-hangang karera, isang matibay na reputasyon, isang kupunan na umaasa sa akin, at isang kumpanya na hindi mag-exist
kung wala ang aking katalinuhan. Ngayon, wala na akong anuman. At sa paanuman, ako ang huling-huling taong nakaalam na paparating na ang bala. Binuksan ko ang aking telepono dahil kailangan ko. Dahil ang pagtatago sa isang Hyundai SUV ay hindi aayusin ang anuman. Ipinakita sa screen ang 89 na notification at patuloy na dumarami. Binuksan ko ang unang text mula kay Sutton Mercer. Sinusubukan kong pigilang i-verify ito bago ko isulat ang artikulo. Pwede mo ba akong tawagan? Walang katuturan ito. 3 beses nagpadala si Blair. Nasaan ka? Okay ka lang ba? Mayroon akong mga screenshot ng lahat kung kailangan mo. Si Deacon mula sa PR agency. Malalaman ng board ng Asenso Digital ang tungkol dito. Ito ay isang kumpletong liability nightmare. Nagpatuloy ako sa pag-scroll. Mga dating kasamahan na hindi makapaniwala. Mga contact sa tech na nagtatanong kung biro lang ba ang post. Mga kakilala na nag-aalok ng pakikiramay na may halong morbid na kuryosidad. Pagkatapos ay nakita ko ang mga text mula sa aking kuponan. Si Leo, Alena, sobrang pasensya na. Si Nisha, napakamali nito. Si Liza, pakisabi sa akin na, okay ka lang, alam nila. Alam ng sarili kong koponan na papasok ako sa isang katayan. Umupo sila sa mga pulong kasama ko. Nagkukunwaring maayos ang lahat, tumatawa sa mga biro ko, tumatanggap ng feedback ko. Hinahayaan akong maniwala na mayroon akong hinaharap sa bahay na aking itinayo. Gaano na katagal nilang alam? 1 linggo? 2? Mayroon ba silang mga Slack channel na nagde-debate kung babalaan ako? O tinanggap na lang nila ang aking pagbitay tulad ng pagbabago ng panahon? Nanginginig ang aking mga kamay? Nabitawan ko ang telepono at idiniin ang mga palad ko sa aking mga mata hanggang sa makakita ako ng mga sumasabog na bituin. Sa labas ng windshield, abala ang coffee shop. Mga taong nag-order ng iced latte, nagtatype sa mga laptop, may mga agresibong normal na pag-uusap tungkol sa mga normal na problema. Buo pa ang kanilang mga mundo. Ang sa akin ay sumabog na parang supernova. At walang sino man sa layong 5 metro ang may ideya na nasasakal ako sa mga guho. Kinuha ko muli ang telepono, binuksan ang Instagram, at hinanap si Sabina. Nagload ang kanyang profile. 201,000 na tagasunod. Nakakuha siya ng 1,000 mula pa lang kaninang umaga. Ang kanyang bio ay nagsasabing, Lifestyle Creator, Direktor ng brand sa Asenso Digital, nagmamanifest ng kasaganaan. In-update na niya ang kanyang bio. Inangkin na niya ang aking bangkay. Ginamit niyang sandata ang aking karera para sa kanyang personal na tatak. Nag-scroll ako sa kanyang grid. Mga perpektong inayos na matcha balls, mga selfie sa gym na nakalululemon, mga puting text na motivational quotes sa ibabaw ng mga abot-tanaw sa beach. Ikaw ang CEO ng sarili mong buhay. Ang kasaganaan ay dumadaloy sa mga naniniwala. Ang iyong vibe ay umaakit sa iyong tribo. Walang kahit isang post tungkol sa market penetration, customer acquisition cost, o data analytics. Mga magagandang estetika lamang at mga hungkag na kasabihan na sa paanuman ay nahipnotismo si Ginoong De Leon na ibigay sa kanya ang isang 6 na digit na executive role. Nagpatuloy ako sa pag-scroll at pagkatapos ay nakita ko ito. Isang post mula 6 na buwan na ang nakalipas, si Sabina sa isang usong restaurant sa BGC na nakangiti sa kamera at sa likuran, medyo malabo ngunit malinaw na malinaw, ay si Rico. Ang aking Rico na nakaupo sa tapat niya, tumatawa, 6 na buwan. Magkasama na sila ng hindi bababa sa 6 na buwan at ako'y ganap na bulag. Nag-zoom in ako. Nakasuot si Rico ng pasadyang navy button-down na binili ko para sa kanyang kaarawan. Ang sabi niya ay gustong-gusto niya ngunit sinabing masyadong maganda para isuot sa mga regular na date night sa akin. Isinuot niya ito para sa kanya. Ang caption ay nagsasabing, pinakamahusay na pag-uusap kasama ang pinakamahusay na kasama. Minsan inilalagay ng sansinukob ang tamang mga tao sa iyong landas. 43 komento ang pumupuri kung gaano siya ka-cute. Walang ni isang taong nagtanong kung sino ang mas matandang lalaki sa likuran. Walang nagtanong kung may asawa ba siya sa bahay. Isang digital echo chamber lamang na nagdiriwang ng kanyang kaligayahan habang winawasak nito ang sa akin. Nag-swipe ako pabalik sa kanyang pinakabagong post, ang nag-aanunsyo ng trabaho ko. Naroon siya sa lobby ng Asenso Digital na nag-peace sign at naroon ako sa likuran. Sinasabi na ng mukha ko ang lahat. Ang nakakawasak na realisasyon na lumilitaw sa real time. Ginawa niyang pera ang aking pagbagsak,
Ang aking kahihiyan ay nagpapataas ng kanyang engagement metrics. 4,200 likes, 312 comments. Congrats, Queen! Minanifest mo yan. Sobrang proud sa'yo. Actual goals. May ilang komento na naiiba. Sino yung wasak na babae sa likod? Sobrang dilim nito. May isang taong literal na natanggal sa trabaho. Ngunit ang karamihan ay walang pakialam. Nakita lang nila ang isang magandang babae na nananalo. Hindi nila alam na ang tagumpay niya ay binuo sa corporate sabotage, pagtataksil, at ang kalkuladong pagpaslang sa kabuhayan ng isa pang babae. Isang komento ang nagpatigil sa akin. Isang user na hindi ko sinusundan ang nagsulat, si Alena yan. Siya ang literal na nagtayo ng buong tatak ng Asenso Digital. Nakakadiri ito. May nakakakilala. Nag-click ako sa profile. Pribado ito. Ngunit ang bio ay nagsasabing Tech Marketing Pro BGC. Isang tao sa eksaktong industriya ko. Isang taong nakakilala sa ganap na kawalang katarungan nito. Isang komento lamang ito na nalulunod sa dagat ng nakalalasong positibidad. Ngunit mahalaga ito dahil sa unang pagkakataon mula nang lumabas ako sa boardroom na iyon, naramdaman kong hindi ako ganap na nababaliw. Nag-vibrate ang aking telepono. Tumatawag si Ginoong De Leon. Tinitigan ko ang kanyang pangalan. Walang maramdaman kundi isang nagyayelong hungkag na kawalan kung saan dapat naroroon ang aking galit. Hinayaan kong magring ito. Tumawag siya muli. Pagkatapos ay isang text. Alena, kailangan nating pag-usapan ang mga logistics ng transition. Tawagan mo ako. Mga logistics ng transition. Gusto niyang pag-usapan kung gaano kabilis niyang maalis ang mga bakas ng aking daliri sa kumpanya. Gaano kabilis kong maipapakain ang aking kaalaman sa institusyon sa aking kapalit. Gaano kapropesyonal kong magkukunwaring hindi ito isang ganap na kalupitan. Isa pang text. HR naman ngayon. Hi, Alena. Handa na ang iyong severance package para sa pagsusuri. Pwede ka bang pumasok bukas ng 9:00 AM? Mayroon na silang mga papeles na inihanda bago pa man nila ako tanggalin. Mga abogado ng korporasyon na gumagawa ng mga NDA. HR na kinakalkula ang mga bayad sa leave credits, si Ginoong De Leon na nagsasanay ng kanyang sterile na talumpati. Habang ako ay nakaupo sa mga pulong sa diskarte na iniisip na ako ay hindi mapapalitan, sinusukat na pala nila ako para sa isang kabaong. Ang tunay na pagtataksil ay hindi ang pagpapatalsik. Ito ay ang premeditasyon, ang koreografiya na idinisenyo para magmukhang natural na ebolusyon ang aking pag-alis sa halip na isang hit job. Naisip ko ang nakaraang buwan, ang mga pulang bandila na sinadya kong binalewala, ang pag-iwas ni Ginoong De Leon sa aking mga mata, ang aking badyet na na-freeze, ang mga pulong ng pamunuan na ginanap sa likod ng mga saradong pinto, ang pagpapaliban ng HR sa aking Q3 performance review. Inorkestra nila ang buong bagay, at ako ay masyadong abala sa pagpapanatili ng mga ilaw na nakabukas para mapansin na ibinebenta na nila ang gusali. Pagkatapos ay tumunog muli ang telepono. Si Rico. Sa pagkakataong ito, sumagot ako. Ano? Pasigaw kong sabi. Alena, narinig ko ang nangyari. Okay ka lang ba? Narinig ko ang nangyari. Nagpakawala ako ng isang tuyo at magaspang na tawa. Na para bang hindi ka nakatayo sa likod ng silid na nanonood ng pagbitay. Katahimikan. Alam kong galit ka. Sa wakas ay sabi niya. Nakita kita. Rico. Sa tabi ng mga pinto, mas maraming katahimikan. Naisip ko na mas mabuti kung nandoon ako para sumuporta. Sumuporta? Nandoon ka para suportahan siya? Ang iyong kasintahan, ang influencer na nagnakaw lang ng aking karera. Hindi ganoon. Komplikado ito. Hindi. Napakasimple nito. Nakikipagtalik ka sa kanya sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan. Ginamit mo ang iyong mga koneksyon sa industriya para makuha siya sa aking kumpanya. Inorkestra mo ang aking propesyonal na pagkawasak para makaya mong iwan ako. Hindi iyon ang nangyari. Liwanagin mo ako. Pagkatapos ay isang mahaba at mabigat na paghinga sa speaker. Nagkamali ako. Pero hindi lang ito sa akin, Alena. Sobrang nahumaling ka sa Asenso Digital sa loob ng maraming taon na hindi mo na napansin ang lahat ng iba pa. Matagal nang patay ang ating pagsasama. Ayaw mo lang itong makita. Pakiramdam ko ay isang pisikal na sampal. Sinusubukan niyang paikutin ito. Sinusubukan niyang gawing kasalanan ko ang aking pagkawasak, ang aking ambisyon, ang aking pagkabulag. At ang pinakamasakit na bahagi ay mayroong isang mikroskopikong butil ng katotohanan dito.
Oo, nahumaling ako sa Asenso Digital. Oo, hindi ko napansin ang mga senyales, ngunit hindi ko sinunog ang aming bahay. Hindi ako nagsinungaling. Hindi ko pinansyal na pinilaya ng ibang tao para i-upgrade ang aking buhay. Tama ka, sabi ko. Ang boses ko ay bumaba sa isang nakakatakot na kalmadong bulong. Hindi ko ito nakita. Hindi ko nakita na ang aking asawa sa loob ng 19 na taon ay may kakayahang ganitong antas ng purong sociopathy. Marami akong hindi nakita, Rico. Ngunit sinigurado mong hindi ko nga makikita. Alena, ibinaba ko ang telepono. Tumawag siya kaagad pabalik. Pinatay ko ang telepono ng tuluyan at isinilid ito sa glove box. Naupo ako sa paradahan na iyon sa loob ng isa pang oras. Pinapanood ang mga taga-BGC na pumapasok at lumalabas sa coffee shop, namumuhay sa kanilang mga hindi nasirang buhay habang ang sa akin ay dumudugo. Pagkatapos ay pinaandar ko ang sasakyan at nagmaneho papunta sa bahay sa isang subdivision sa Quezon City na binili namin ni Rico 12 taon na ang nakalilipas. Ang lugar na dapat ay aking santuwaryo, ngunit ngayon ay parang isa na namang ari-arian na malapit na akong palayasin. Kailangan kong kausapin si Maya. Kailangan kong maunawaan kung ano ang nangyayari. Kailangan kong malaman kung gaano karami ang alam ng aking 17 taong gulang na anak habang ako ay naglalakad na tulog sa isang sakuna. Nakaupo si Maya sa hagdan ng beranda nang pumasok ako sa driveway. Hindi siya dapat nasa bahay. 2:30 p.m. pa lang ng Miyerkules. Hindi nagtatapos ang high school hanggang 3:15 at karaniwan ay mayroon siyang debate team practice hanggang 5. Ngunit naroon siya. Ang kanyang mabigat na backpack ay nakasandal sa tabi niya. Ang mga tuhod ay nakayakap sa kanyang dibdib. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga braso. Pinatay ko ang makina at pinanood lang siya sa pamamagitan ng windshield sa isang segundo. Ang aking napakatalino at mabangis na teenager, ang batang dati sinasabi sa akin ng lahat na tumatakbo sa akin sa bawat mababang grado at bawat tropeyo sa debate tournament. Ngayon ay para siyang dinadaganan ng isang pisikal na bigat. Tumingin siya nang sumara ang pinto ng kotse. Ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga. Ang maskara ay gumuhit ng madilim at magaspang na mga bakas sa kanyang mga pisngi. Umiiyak siya sa loob ng maraming oras. Ma, sabi niya, ang kanyang boses ay nabasag sa pantig. Umakyat ako sa mga sementadong hagdan at umupo sa tabi niya. Ang init ng Pilipinas ay sumisinghaw mula sa beranda, ngunit naramdaman kong nagyayelo ako. Bakit wala ka sa eskwela? Hindi ako makatagal. Hindi pagkatapos kong makita. Tumigil siya, at isang bagong alon ng luha ang tumulo. Sobrang pasensya na. Dapat sinabi ko sa iyo. Nanikip ang dibdib ko. Sinabi sa akin ng ano, Maya? Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang manggas. Lalong kumalat ang itim na makeup. Pwede bang pumasok na lang tayo sa loob, please? Pumasok kami sa bahay. Ang mismong bahay na tinitirhan namin sa loob ng mahigit isang dekada. Ang parehong open concept na kusina, kung saan kami nagkaroon ng 1,000 ordinaryong usapan sa umaga. Ang mga quartz countertop ay eksaktong kapareho ng hitsura nila noong 7:00 a.m., ngunit ang buong bahay ay parang kontaminado. Nagbuhos ako ng 2 baso ng tubig na may yelo. Wala sa amin ang uminom. Umupo kami sa kitchen island. At tinitigan ni Maya ang kanyang mga kamay na para bang hindi niya kayang tingnan ang aking mukha. Maya, ano man iyan, kailangan mong sabihin sa akin. Huminga siya ng malalim at nanginginig. Si Papa ay nagsisinungaling sa iyo tungkol sa lahat. At alam ko na sa loob ng maraming buwan, Ma. Hindi ko sinabi sa iyo at kinamumuhian ko ang sarili ko dahil doon. Ang mga salita ay tumama na parang martilyo kahit na ang aking intuwisyon ay nakahanda na para sa epekto. Gaano mo nakatagal alam? Mula pa noong Hunyo, 6 na buwan, ang kanyang boses ay isang manipis na bulong. Nakakita ako ng mga text sa kanyang iPad. Ginamit ko ito para sa isang proyekto sa Araling Panlipunan at may mga notification na patuloy na lumalabas mula sa isang taong nagngangalang Sabina, sila. Napaiyak siya. Isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Magkasama sila, Ma. Tulad ng talagang magkasama. Ang mga sinasabi niya sa kanya. Hindi ko man lang kayang ulitin. Hunyo, 6 na buwan na ang nakalilipas. Noong Hunyo, ipinagdiwang namin ni Rico ang aming anibersaryo. Dinala niya ako sa isang mamahaling steakhouse sa BGC. Hinawakan niya ang aking kamay sa ibabaw ng puting mantel at sinabi sa akin kung gaano siya kaswerte na nakapagtayo ng isang buhay kasama ako. At sa buong panahong iyon,
Nagte-text siya sa isang 20 taong gulang na influencer na gumagawa ng isang plano para sa isang buhay na hindi kasama ako. Kinausap mo ba siya? Tumango si Maya ng malungkot. Kinabukasan, ipinakita ko sa kanya ang mga screenshot ng nakita ko. Sinisigawan ko siya. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang sabihin sa iyo o ako ang magsasabi. Anong sinabi niya? Nagmamakaawa siyang wag kong gawin. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay galit na galit at wasak ang puso. Sinabi niya na hindi ito tulad ng itsura nito. Nangako siyang tatapusin na niya ito. Sinabi niya sa akin na, kung sasabihin ko sa iyo, ako ang magiging dahilan kung bakit magkakawatak-watak ang ating pamilya. Pinangako niya sa akin na bigyan ko siya ng panahon para ayusin ito ng mag-isa. Tumutulo na ang mga luha niya ngayon. Sabi niya, kung sasabihin mo sa kanya, kasalanan mo kung maghihiwalay tayo. Sabi niya, nasa ilalim ka ng matinding stress sa startup at ang pag-alam nito ay magtutulak sa iyo sa bingit ng kabaliwan. Pinalabas niya na parang, ang pagsasabi sa iyo ng katotohanan ay literal na sisira sa iyo. Naramdaman ko ang isang pisikal na pagputok sa loob ng aking dibdib. Ang tunog ng huling piraso ng aking awa para kay Rico na naglaho. Maya, tingnan mo ako, sabi ko. Ang aking boses ay naguutos at matalim. Wala kang kasalanan dito. Isinandal niya ang isang bata sa isang imposibleng sulok. Emosyonal kanyang binlockmail. Pero dapat sinabi ko sa iyo, naghihintay ako na tapusin niya ito, tulad ng ipinangako niya, ngunit hindi niya ginawa. Lalong lumala. Kausap niya siya sa telepono sa garahe sa gabi. At kailangan kong umupo roon at panoorin kang magtiwala sa kanya. Panoorin kang maniwala sa kanya kapag sinabi niyang nagtatrabaho siya ng late o nasa isang client dinner. Pakiramdam ko ay nagsisinungaling ako sa iyong mukha araw-araw. Pinoprotektahan mo ang iyong sarili. Iyan ang ginagawa ng mga bata kapag pinipilit sila ng mga matatanda na magdala ng mga nakalalasong sikreto. Pero ngayon, tuluyan nang nawala ang kanyang boses. Ngayon nakita ko ito sa Instagram. Ang post niya nakasama ka sa likuran na mukhang sobrang wasak at napagtanto ko na malalaman ng buong mundo at hindi mo man lang nakita na darating ito. At nangyari ito dahil itinago ko ang kanyang sikreto. Inabot ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng marmol na isla at hinawakan ito ng mahigpit. Hindi ka responsable sa sociopathy ng iyong ama at tiyak na hindi ka responsable sa nangyari sa trabaho ko ngayon. Naririnig mo ba ako? Hinigpitan niya ang aking kamay ng sobrang higpit na namuti ang kanyang mga buko. Mayroon pa, isang bagay na kailangan mong marinig. Binitawan niya, kinuha ang kanyang iPhone mula sa kanyang bulsa at tinapik ang screen gamit ang nanginginig na mga daliri. Ipinakita niya ang kanyang mga voice memo. Noong nakaraang Martes, bulong niya. Si Papa ay nasa garahe. Naglalakad-lakad habang may kausap sa telepono. Hindi ko man lang alam kung bakit ako nag-record. Basta, pakiramdam ko ay nawawala na ako sa aking sarili. Na parang kailangan ko ng patunay na hindi ako nababaliw. Na talagang nangyayari ito. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Rico ay lumabas mula sa speaker. Malutong at malinaw. May utang na loob sa akin si De Leon. Nagpasok ako ng 3 malalaking enterprise accounts sa Asenso Digital ngayong taon pa lang. Kakagat siya. Pagkatapos ay isang mas bata, mahinhing boses. Hindi ko ito nakilala sa una, ngunit alam ko kaagad na si Sabina ito. Pero hindi ba magwawala ng husto si Alena? Tumawa si Rico. Isang tunay na tawa. Huwag kang mag-alala kay Alena. Naiinip na si De Leon. Ilang buwan na siyang nagrereklamo tungkol sa pangangailangan ng mas bata, visionary na pamumuno para makuha ang Series C. Ibinibigay ko lang sa kanya ang eksaktong solusyon na hindi niya alam na hinahanap niya. Makukuha mo ang titulo ng direktor, ang equity, ang sahod, at kapag nalaman na ni Alena ang tungkol sa atin, hindi na ito magiging mahalaga. Sa panahong iyon, nakabaon ka na sa Asenso Digital at maaari na nating pamahalaan ang resulta. Ayon sa ating mga tuntunin, pareho nating makukuha ang gusto natin. Boses ni Sabina, mas magaan ngayon. Literal na masama ka. Pragmatiko ako, sagot ni Rico. Nasosolusyonan ko ang 2 problema ng sabay. Kailangan mo ng isang lehitimong corporate job na may totoong pera. Kailangan ko ng paraan para lumabas sa kasal na ito nang hindi nalilinis sa korte ng diborsyo. Ito ang solusyon sa pareho. Natapos ang recording sa loob ng 2 minuto at 17 segundo. Ipinaliwanag nito ang lahat. Tinitigan ko ang telepono ni Maya. Ang aking utak ay nagmamadaling i-decode ang audio.
Hindi ito isang midlife crisis affair na aksidenteng sumalpok sa aking lugar ng trabaho. Ito ay isang hostile corporate takeover. Ginamit ni Rico ang kanyang mga koneksyon sa B2B sales para pilitin si Ginoong De Leon na kunin si Sabina, partikular para makaya niya ang kanyang divorce settlement. Inorkestra niya ang aking profesional na pagpaslang bilang isang linya sa kanyang exit strategy. Ma, ang boses ni Maya ay maliit, natatakot. Magsalita ka naman, please. I-airdrop mo sa akin ang audio file na iyon. Ano? I-airdrop mo sa akin ngayon din. Nagmamadali siyang kinuha ang kanyang telepono at isang segundo pagkatapos ay tumunog ang aking telepono. Sinesave ko ang file. In-upload ko ito sa aking iCloud. Ini-email sa aking sarili at inilagay sa isang nakatagong Google Drive folder. Ano? Lumunok si Maya. Anong gagawin mo? Hindi ako sumagot dahil hindi ko pa lubos na alam. Ang aking utak ay gumagana ng husto. Nagkokonekta ng mga tuldok na masyado akong nagtiwala para makita. Ang logistics firm ni Rico ay nagpapadala ng mga referral clients sa Asenso Digital. Ganyan gumagana ang tech sales sa BGC. Lahat ay nagkakamot sa likod ng bawat isa. Ngunit ang mga referral na iyon ay nagbigay kay Rico ng leverage. Ginamit niyang sandata ang leverage na iyon kay Ginoong De Leon para makuha ang kanyang kalaguyo. At ako, na sobrang dedikado sa aking trabaho, sobrang mayabang sa aking hindi matitinag na halaga sa kumpanya, ay hindi kailanman nakita ang kutsilyo na paparating. Hindi nagising isang araw si Ginoong De Leon at nagpasya na masyado na akong tradisyonal. Itinanim ni Rico ang binhing iyon. Ilang buwan siyang bumubulong sa tainga ni Ginoong De Leon. Sinasamantala ang kanyang mga insecurities tungkol sa Series C funding na ginagawang henyong ideya ni Ginoong De Leon ang aking pag-alis. Gayong ito ay master plan ni Rico sa simula pa lang. Ma, natatakot ako sa iyo. Tumingin ako sa aking anak. Bigla, mukha siyang napakabata. Masyadong bata para pasanin ang bigat ng 6 na buwang psychological war. Masyadong bata para gamitin bilang human shield ng sarili niyang ama. Hindi ako galit sa iyo, sabi ko. Ang aking boses ay matigas na parang diamante at malinaw na parang kristal. Kailangan mong isapuso iyan. Wala kang ginawang masama. Pero dapat nalaman ko, 17 ka. Isang matanda na dapat mong lubos na pagkakatiwalaan ang nagmanipula sa iyo para protektahan ang kanyang sarili at sirain ako. Kasalanan niya iyon, Maya. Hindi sa iyo. Napaiyak siya, humahagulgol, nakasandal sa counter. Niyakap ko siya, isinubsob ang kanyang mukha sa aking balikat. Inuugoy siya na parang isang paslit na nagising mula sa isang bangungot. Akala ko titigil na siya. Humagulgol siya sa aking damit. Akala ko mapagtatanto niyang mali ito at sasabihin sa iyo at pupunta tayo sa therapy at aayusin ito. Pero patuloy lang siyang nagsinungaling. Patuloy siyang nagsinungaling sa iyong mukha. Alam ko, anak. Alam ko. Nanatili kami ng ganoon ng matagal, magkayakap habang ang pundasyon ng aming pamilya ay nagiging abo. Ang bahay ay parang dayuhan na ngayon. Hindi ito isang tahanan. Ito ay isang crime scene kung saan ang mga pagtataksil ay binalangkas sa umagang kape. Sa wakas, humiwalay si Maya at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang isang papel na tuwalya. So, anong mangyayari ngayon? Hindi ko pa alam ang eksaktong mga hakbang. Pero magiging maayos tayo. Makikipaghiwalay ka ba sa kanya? Ang tanong ay prangka, praktikal. Oo, Maya. Gagawin ko. Tumango siya, halos mukhang guminhawa. Mabuti, basura siya. Nagsimulang mag-vibrate ang aking telepono sa counter. Kinuha ko ito mula sa glove box noong pumasok kami, at ang backlog ng mga notification ay bumaha muli. 37 missed calls, 62 texts. Kinuha ko ito at nagsimulang mag-swipe. Mas maraming panic texts mula sa mga mamamahayag, dose-dosenang mula kay Ginoong De Leon. Bawat isa ay mas desperado kaysa sa huli. 3 email mula sa HR na sinusubukang pilitin ang aking exit interview. Pagkatapos ay nakita ko ang isang text mula kay Blair Kensington. Tawagan mo ako kaagad. Nagpo-post si Sabina ng mga TikTok mula sa opisina ng Asenso Digital at nakukunan niya ang mga highly classified na IP sa likuran. Ito ay isang malaking sakuna. Binuksan ko ang Instagram at hinanap muli ang handle ni Sabina. Nakapag-post na siya ng 4 pang beses mula noong kanyang anunsyo sa umaga. Ang una ay isang get ready with me for my first day as a corporate girly na video na kinunan sa isang mukhang marangyang downtown apartment. Mga damit na designer na nakakalat sa isang malinis na duvet. Glossier makeup na perpektong nakaayos. Ang kanyang voiceover.
Unang araw bilang brand director, literal na nanginginig pa rin. Gumagana ang manifesting, mga kababayan. Ang pangalawa ay isa pang selfie sa lobby na nag-peace sign, caption, papasok sa aking bagong imperyo na parang pag-aari ko ang lugar dahil medyo pag-aari ko nga. Ang pangatlo ay ang binalaan sa akin ni Blair, isang video office tour. Naglalakad si Sabina sa bullpen ng Asenso Digital, isinasalaysay ang insane vibes at sick cold brew on tap, ngunit wala siyang ganap na ideya kung ano ang kanyang kinukunan. Nagpan siya sa isang glass-walled war room kung saan iniwan ng product team ang Q4 roadmap sa mga whiteboard. Mga highly confidential na feature na hindi pa namin inaanunsyo. Mga timeline ng paglulunsad, mga tiered pricing strategy, eksakto ang uri ng impormasyon na papatayin ng aming mga kakumpetensya. Pagkatapos ay kinunan niya ang kanyang sarili na nakaupo sa isang mesa. Ang aking mesa, at sa likod niya, ganap na nababasa sa aking kredensa, ay isang nakaprint na slide deck. Pinisil ko at nag-zoom in sa screen. Ito ang Series C Investor Deck, ang dapat ipresenta ni Ginoong De Leon sa mga venture capitalist mula sa Singapore sa susunod na linggo. Ipinakita nito ang aming customer acquisition cost, burn rate, at isang SWOT analysis na nagha-highlight sa aming pinakamatinding kahinaan. Kakalik lang ni Sabina ng highly confidential proprietary corporate data sa 201,000 na tagasunod dahil gusto niyang magmukhang aesthetic sa internet. Ang ika-4 na post ay isang boomerang niya na may hawak na Asenso, digital branded na Yeti mug. Obsessed sa aking bagong corporate merch. Bumaha ang mga komento sa libo-libo. Karamihan ay mga heart emoji, ngunit ang tono ng tech crowd ay nagbabago. Hey, internal product data ba yan sa whiteboard? Kakalik mo lang ba ng Series C financials? May matatanggal sa trabaho ngayon? Ito ang pinaka-unprofessional na bagay na nakita ko. Kumuha ako ng mga screenshot ng lahat, bawat post, bawat komento, bawat solong frame ng video, kung saan nakikita ang classified information. Pagkatapos, ay nag-text ako pabalik kay Blair. Mayroon akong mga screenshot at mayroon akong iba pa. Isang bagay tungkol sa kung paano eksakto siyang natanggap. Pwede ba tayong magkita bukas? Ang sagot ni Blair ay agaran. Oo, sa opisina ko sa The Fort, 9:00 AM. Dalhin mo lahat. Tumingin ako kay Maya, na nanonood sa akin na may namamagang mga mata. Magiging okay tayo. Pangako ko sa'yo. Paano mo nalaman? Dahil ginugol ko ang huling 8 taon sa pagbuo ng isang bagay na totoo. Sinunog ito ng iyong ama at ni Sabina sa isang araw, ngunit hindi nila ako sinunog. Ipinakita lang nila sa akin kung sino talaga sila. At sa unang pagkakataon, mula nang binigkas ni Ginoong De Leon ang mga salitang bagong sigla, naramdaman ko ang isang bagay, maliban sa pagkabigla at pagdurusa. Naramdaman ko ang kalinawan, malamig, operasyon, at ganap na katiyakan. Nang gabing iyon, pagkatapos pumasok ni Maya sa kanyang silid, mag-isa akong naupo sa kitchen island kasama ang aking MacBook at sinimulang suriin ng mabuti ang aking sariling buhay. Ang bahay ay nakakasakal sa katahimikan. Karaniwan, si Rico ay nasa ibaba na nanonood ng sports. Umiiral sa espasyong ibinahagi namin sa loob ng isang dekada. Ngayong gabi ay wala siya. Hindi ko alam kung nasaan siya, at wala akong pakialam. Nag-login ako sa aming mga joint bank account, isang bagay na hindi ko sinuri sa loob ng maraming buwan. Marahil ay mahigit 1 taon. Si Rico ang namamahala sa pang-araw-araw na pananalapi. Ako ang pangunahing kumikita. Ang aking sahod sa Asenso Digital ay lumampas ng 300,000 bawat buwan bago ang equity, ngunit siya ang nagbabayad ng mortgage, namamahala sa mga utility, humahawak sa mga credit card. Nagtiwala ako sa kanya. Nagtiwala ako sa kanya sa aking buhay. Sinimulan kong kuhanin ang mga bank statement mula sa huling 12 buwan. Nakakita ako ng mga singil sa mga mamahaling steakhouse sa BGC na hindi ko pa natatapakan. Est inférieur à Vertex et riche. Citation ship, est supérieur à 1, est inférieur à Vertex et riche, citation ship, est supérieur à 20,000 dito, 25,000 doon. Lahat ay sinisingil sa aming joint visa. Mga hapunan na hindi ako inimbitahan. Pagkatapos ay nakakita ako ng paulit-ulit na paglipat 150,000 bawat buwan sa loob ng huling 7 buwan. Ang paglalarawan ng vendor ay nagsasabing, Premium Storage Solutions. Wala kaming storage unit. Pinag-usapan namin ang pag-upa ng isa noong nilinis namin ang garahe noong nakaraang taon, ngunit hindi namin ito itinuloy. Nag-Google ako ng Premium Storage Solutions BGC. Walang lumabas.
Walang website, walang rehistrasyon ng kumpanya, wala. Patuloy kong hinila ang sinulid. Mga withdrawal sa ATM, malalaki. 25,000 dito, 24,000 doon. Palaging tuwing Huwebes, palaging mula sa isang ATM malapit sa opisina ni Rico. 12 withdrawal sa huling 6 na buwan, na may kabuuang halos 500,000 na hindi matutuntun na cash. Namamanhid ang aking mga kamay. Nagbukas ako ng bagong tab at nag-log in sa aming housing loan, ang home equity line of credit na binuksan naming 3 taon na ang nakalilipas para sa mga emergency repair na dapat ay mayroong 2.5 milyon na hindi nagagalaw. Ang available na balanse ay 150,000. Nakakuha kami ng 2.35 milyon. Tinitigan ko ang screen. Ang aking utak ay tumatanghing iproseso ang mga numero. Hindi ko kailanman pinahintulutan ang mga draw na iyon. Wala akong pinirmahan. Marahil ay pineke ni Rico ang aking digital signature o ginamit ang kanyang joint access para maubos ang equity nang hindi nagtitrigger ng alerto sa aking telepono. Ang equity sa aming bahay, ang pinansyal na safety net na pinatay ko ang sarili ko para itayo, ang pondo para sa kolehiyo ni Maya na wala. Sinuri ko ang kasaysayan ng transaksyon. Ang unang draw ay 18 buwan na ang nakalilipas, 250,000. Pagkatapos ay isa pang 400,000 2 buwan pagkatapos. Ang mga halaga ay lumaki at naging mas madalas. Ang pinakabago ay 3 linggo na ang nakalilipas, 325,000. Saan napunta ang halos 2.5 milyon? Nagbukas ako ng bagong window at nag-login sa Gmail account ni Rico. Alam ko ang kanyang password. Ginamit niya ang parehong pagkakaiba-iba ng taon ng aming anibersaryo para sa lahat at hindi ko kailanman nagkaroon ng dahilan para manubok dati. Isang mikroskopikong kislap ng pagkakasala ang tumama sa akin sa pagsalakay sa kanyang privacy, ngunit pagkatapos ay naalala ko na inorkestra niya lang ang aking corporate execution at nawala ang pagkakasala. Nag-type ako ng bayad sa kanyang search bar. Daan-daang resulta ang lumabas. Sinimulan kong buksan ang mga resibo mula sa isang domain na tinatawag na pustapro.com. Isang offshore na hindi reguladong online gambling syndicate. Vertex iRich Citation Chip, 3. Vertex iRich Citation Chip, maliit na deposito sa una, 2,500, 5,000. Pagkatapos ay lumaki ito. Nilustay niya ang 10,000 piso sa huling 2 taon sa paglalaro ng high-stakes online. Pagkatapos ay nakita ko ang mga email mula sa isang taong nagngangalang Ginoong Vargas. Mga paksa tulad ng, ischedule ng pagbabayad, kailangan nating pag-usapan ang iyong balanse. Huling babala, binuksan ko ang mga ito, bumagsak ang aking sikmura sa sahig. Si Ginoong Vargas ay isang bookie na kumikilos bilang isang debt collector. Ang tono ay nagsimula ng medyo propesyonal at mabilis na tumaas sa tahasang pangingikil. Naging pasensyoso ako, Rico. Ngunit kailangan ko ang wire bago ang unang araw ng buwan. Ang tubo ay tumataas araw-araw. Seryoso itong makakaapekto sa iyong profesional na reputasyon kung hindi mo aayusin ito. May utang si Rico kay Ginoong Vargas na 2.3 milyon. Nagpatuloy ako sa paghuhukay. Nakakita ako ng mga email sa pagitan ni Rico at Sabina. Hindi ang mga bastos na romantikong email na natagpuan ni Maya. Ang mga pinansyal, mga resibo ng Venmo. Nagpapadala si Rico kay Sabina ng 150,000 bawat buwan sa unang araw Premium Storage Solutions. Binabayaran niya ang renta para sa kanyang marangyang downtown apartment gamit ang aming pera habang aktibong nagbabalak na makuha para sa kanya ang aking executive job. May iba pang mga paglipat din. Mga kasangkapan sa West Elm, isang singil sa mekaniko para sa kanyang Range Rover, mga singil sa cellphone. Pinupondohan ni Rico ang buong pamumuhay ng kanyang kalaguyo gamit ang equity mula sa aming tahanan ng pamilya habang sabay-sabay na winawasak ang aking karera piraso-piraso. Tumayo ako mula sa isla, tunay na nasusuka. Ang lawak ng panlilinlang ay nakamamangha. Hindi lamang ito isang midlife crisis affair. Ito ay felony-level financial fraud. Ito ay kalkulado, tuloy-tuloy, at purong malisyoso. At pagkatapos ay nakita ko ang email na lalong nagpalala sa lahat. Isang email mula 3 buwan na ang nakalipas mula kay Ginoong Vargas kay Rico. Paksa, proposisyon. Rico, mayroon akong solusyon na mag-aalis sa ating dalawa sa putik. Nagkokonsulta ako para sa mga tech startup, tinutulungan silang i-optimize ang paglago at pag-scale patungo sa acquisition.
Ang Asenso Digital ay eksakto ang uri ng target na kailangan ko sa susunod. Kung makukuha mo si De Leon na makipagpulong sa akin at kunin ako bilang isang external growth advisor, pupunasan ko ang 1.5 million sa iyong utang. Kailangan ko ng pasok sa isang matatag na Series B na kumpanya. Ipaalam mo sa akin kung mayroon kang kakayahan para mangyari ito. Ang sagot ni Rico. Kaya kong gawin. May leverage ako kay De Leon sa aking mga B2B referral. Hayaan mo akong kumilos. Isa pang email. 2 buwan pagkatapos. Vargas, kumusta na tayo sa Asenso Digital? Si Rico, mas maganda kaysa sa inaasahan. Paranoid si De Leon sa kanilang mga marketing metrics na nagpapababa sa Series C valuation. Pinapakain ko siya ng narrative na kailangan nila. Mas batang visionary na pamumuno na nakakaunawa sa viral growth. Sa tingin ko, kaya kong ipasok ang aking babae na si Sabina sa posisyon ng direktor. Kapag nasa loob na siya, ipapasok ka niya bilang isang consultant. Magtitiwala si De Leon dahil mukha itong inisyatiba ng isang internal hire. Makukuha mo ang iyong consulting contract. Ang aking utang ay mabubura. Lahat ay panalo. Si Vargas. Lahat maliban sa iyong asawa, Rico. Si Rico. Makakabangon si Alena. Workaholic siya. At sa totoo lang, ang aming pagsasama ay matagal nang patay sa loob ng maraming taon. Pinapabilis lang nito ang hindi maiiwasan. Binasa ko ang palitan ng 3 beses. Nanlabo ang aking paningin, pagkatapos ay naging high definition. Si Ginoong Vargas ay hindi lang isang buki. Nagpapatakbo siya ng isang corporate infiltration racket. Sinasadya niyang ilubog ang mga tech executive sa utang sa pagsusugal. Pagkatapos ay ginagamit ang utang na iyon para i-blackmail sila na bigyan siya ng backdoor access sa mga mahihinang startup. Hindi lang ako niloloko ni Rico at ninanakaw ang aking trabaho. Aktibo siyang nagpapadali sa corporate espionage. Nagbukas ako ng bagong tab at hinanap si Ginoong Vargas. Ang kanyang LinkedIn ay nagpinta sa kanya bilang isang independenteng consultant na dalubhasa sa operational optimization at mabilis na pag-scale para sa mga umuusbong na tech brand. Naghukay ako ng mas malalim. Nakakita ako ng isang Reddit thread sa startup sub mula 2 taon na ang nakalilipas. Isang founder na nagbabala sa komunidad tungkol sa isang consultant na kumuha ng proprietary data, ibinenta ito sa isang karibal na kumpanya, at naglaho bago bumagsak ang kumpanya. Walang pangalan na binanggit, ngunit ang MO ay magkapareho. Nakakita ako ng isang Medium article tungkol sa isang data leak sa isang SaaS company na kahina-hinalang nakuha sa napakababang halaga pagkatapos kumuha ng isang misteryosong growth guru. Ang timeline ay tumutugma sa resume ni Ginoong Vargas. Siya ay isang corporate parasite. Umuubos siya ng dugo ng mga startup at ibinebenta ang kanilang mga organo sa black market. At si Rico ay nagbigay lang sa kanya ng mga susi sa Asenso Digital. Si Sabina ang Trojan horse, masyadong walang laman at makasarili para mapagtanto na siya ay ginagamit. Si Rico ang inside man na ipinagpapalit ang aking kabuhayan para burahin ang kanyang mga marka sa pagsusugal. At ako ang hadlang na operasyon nilang inalis para maganap ang pagnanakaw. Isinara ko ang laptop at naupo sa madilim na kusina. Hindi lang ako romantikong pinagtaksilan ni Rico. Nakagawa siya ng financial fraud. Pinadali niya ang corporate espionage. Sinira niya ang gawa ng aking buhay. Hindi dahil sa baluktot na pagnanasa sa isang mas batang babae, kundi dahil kailangan niya akong ganap na wala sa larawan para iligtas ang kanyang sariling balat. Si Ginoong De Leon ay sobrang desperado para sa Series C capital. Sobrang madaling manipulahin ng mga buzzword ng kabataan at disruption na hindi niya kailanman kinuwestiyon kung bakit ang isang logistics VP ay biglang naging sobrang interesado sa HR department ng Asenso Digital. Ginamit nila ang isa't isa. Ginamit ni Rico ang desperasyon ni Ginoong De Leon. Ginamit ni Vargas ang utang ni Rico. Ginamit ni Sabina ang bank account ni Rico. At ako ang collateral damage na nagbabayad ng bill. Nagbuzz ang aking telepono. Isang text mula kay Rico. Kailangan nating mag-usap ngayong gabi. Nakastay ako sa Marriott, pero dapat tayong magkita bukas. Tinitigan ko ang text. Akala niya kaya pa niyang kontrolin ang narrative. Akala niya kaya niyang paikutin ito, gumanap na biktima ng isang walang pag-ibig na pagsasama, at pamahalaan ako palabas ng pinto tulad ng isang PR crisis. Wala siyang ganap na ideya kung ano ang alam ko, kung ano ang na-download ko, kung ano ang na-record ni Maya. Hindi ako sumagot. Sa halip, nagbukas ako ng isang bagong folder sa aking desktop
at sinimulang ayusin ang aking arsenal. Mga bank statement na nagha-highlight sa naubos na home equity loan, mga resibo na nagpapatunay sa mga bayad sa renta ni Sabina, ang mga email ng pangingikil mula kay Ginoong Vargas, mga screenshot ni Sabina na naglilik ng proprietary data ng Asenso Digital sa publiko, ang audio recording ni Maya, kung saan inilatag ni Rico ang konspirasyon. Gumawa ako ng mga subfolder, gumawa ng mga naka-encrypt na kopya, at i-backup ang lahat sa 3 magkakaibang cloud drive. Hindi ko pa alam kung paano ko eksaktong pasasabugin ang bomba na ito. Ngunit alam kong kailangan ko ang leverage dahil ang tanging mas masahol pa sa pagiging wasak ay ang pagiging wasak ng walang patunay. Bandang hating gabi, sa wakas ay tumayo ako. Sumakit ang aking gulugod, nangangati ang aking mga mata mula sa asul na ilaw at kumikirot ang aking ulo. Umakyat ako at sinilip si Maya. Sa wakas ay tulog na siya, namamaga pa rin ang kanyang mukha. Tumayo ako sa may pintuan ng matagal, nakakaramdam ng malaking alo ng proteksiyon na galit. Ginamit ng kanyang ama ang kanyang katapatan para protektahan ang sarili niyang sociopathy. Pumasok ako sa aming master bedroom. Tiningnan ko ang panig ni Rico sa kama, ang kanyang nightstand, ang kanyang aparador na puno ng mamahaling mga suit na binili gamit ang aking sahod, at wala akong naramdaman, walang kalungkutan, walang pananabik, kahit galit, kundi isang nagyayelong, matalas na katiyakan. Tapos na ako sa pagiging taong pinangyayarihan ng mga bagay. Simula bukas, ako ang gagawa ng mga bagay. Gumising ako ng 5:00 AM ng Huwebes na may nakakasilaw na kalinawan. Ang magulong galit mula kagabi ay naging purong diskarte. Ginugol ko ang 8 taon sa pagbuo ng mga kampanya, pag-unawa sa sikolohiya ng audience, at pag-alam kung paano eksaktong iposisyon ang impormasyon para sa pinakamataas na collateral impact. Hindi nawala ang mga kasanayang iyon dahil lang kinuha ni Ginoong De Leon ang aking badge. Nagtimpla ako ng isang takure ng purong kape at binuksan ang aking laptop bago sumikat ang araw. Gumawa ako ng isang hit list, hindi para maglabas ng sama ng loob, hindi para umiyak, kundi para sistematikong muling itayo ang aking profesional na pundasyon habang maingat na idinodokumento ang blast zone. Ang una kong tawag ay kay Sutton Mercer, ang tech journalist. Sumagot siya sa ikalawang ring. Mukhang gising na gising. Alena, umaasa akong tatawag ka. Okay ka lang ba? Maayos ako. Kailangan kong magbigay sa iyo ng on-the-record na pahayag bago ka mag-publish ng anuman. Sige, sabihin mo sa akin. Pinanatili kong perpektong modulated, professional, at hindi nababahala ang aking boses. Lubos akong nagpapasalamat sa aking 8 taon sa Asenso Digital at lubos na ipinagmamalaki ang brand equity na aming itinayo. Ang kumpanya ay nagbabago ng diskarte nito at nagtitiwala ako sa direksyon na kanilang tinatahak. Natutuwa akong lumipat sa consultant CMO work at strategic consulting para sa mga umuusbong na brand. Tahimik sa linya. Pagkatapos, iyan ay agresibong diplomatiko. Off the record, Alena, ano ba talaga ang nangyari? Off the record, pinalitan ako ng isang babae na walang karanasan sa marketing na kasalukuyang nagli-leak ng Series C financials sa kanyang pampublikong Instagram story. Diyos ko! Huminga ng malalim si Sutton. Nakita ko ang mga post na iyon. Kalahati ng tech community sa Pilipinas ay nag-screenshot sa mga ito at ang chismis tungkol sa pagiging asawa mo ng, well, ginagawa itong 10 beses na mas masahol. Hindi ako magkokomento sa aking personal na buhay, sabi ko ng maayos. Matalino, para sa kaalaman mo, bawat taong nakausap ko ay iniisip na nagkamali ng malaki si Ginoong De Leon. Ang mga pagkakamali ay may mga kahihinatnan. Sutton, sinasigurado ko lang na malayo ako sa blast radius kapag tumama sila. Nag-usap kami. Sunod, tinawagan ko si Blair Kensington. Sa wakas, sagot niya. Nag-aalala ako. Pupunta ka pa ba ngayong umaga? Oo, 9:00 AM sa opisina mo sa The Fort. Dala ko ang lahat ng hiniling mo. Mabuti. Dalhin mo ang mga screenshot. Dalhin mo kung anuman ang audio na nabanggit mo. Kailangan nating pag-usapan ng diskarte. Pagkatapos kong ibaba, binuksan ko ang LinkedIn. In-update ko ang aking headline. Strategic Marketing Executive na available para sa consultant CMO at growth consulting roles. Hindi ko binanggit ang Asenso Digital sa headline. Hindi ko kailangan. Ang aking profile ay sangkutan ng 8 taon ng nasusukat na mga KPI, mga media hit, mga revenue metric, at mga magagandang rekomendasyon mula sa mga enterprise client. Ang trabaho mismo ang nagsasalita. Gumawa ako ng isang maikling update.
Pagkatapos ng 8 hindi kapani-paniwalang taon sa pagbuo ng tatak ng Asenso Digital mula sa simula, nasasabik akong magsimula ng isang bagong kabanata bilang isang consultant CMO. Inaasahan kong makipagtulungan sa mga founder na nagpapahalaga sa diskarte, na batay sa datos at nasusukat na ROI. Bukas sa mga pag-uusap sa mga organisasyon na nagpapahalaga sa karanasan at mga resulta. Propesyonal, masaya, walang kapaitan, walang drama. Sa loob ng 45 minuto, sumabog ang aking inbox. Mga dating vendor na nagiiwan ng mga suportadong komento, mga tech recruiter na dumudulas sa aking mga DM. 3 magkakaibang mga kumpanya ng SaaS na dati kong nakipagtulungan na nagtatanong kung mayroon akong bandwidth para sa mga consulting retainer. Pagsapit ng 7:30 a.m. Mayroon na akong 4 na introductory call na nakabook para sa susunod na linggo. Lahat ay bayad na consulting gigs. Wala sa kanila ang nangangailangan sa akin na umupo sa isang salaming opisina na nagkukunwaring nirerespeto ang mga lalaking itinuturing akong disposable. Bumaba si Maya bago mag 8 a.m. Namumula pa rin ang kanyang mga mata, ngunit matigas ang kanyang postura. Nakabihis siya para sa paaralan, ngunit ang bigat ng huling 24 na oras ay nakakapit sa kanya. Ma, okay ka lang ba? Mas okay pa ako. Ako na ang may hawak ng manibela. Umupo siya sa isla. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ginugol ko ang 8 taon sa pagbuo ng napakalaking halaga. Hindi nawala ang halagang iyon dahil lang sa isang CEO na masyadong nabulag ng mga buzzword para makilala ito. Patuloy kong gagawin ang pinakamahusay na ginagawa ko, ngunit gagawin ko ito ng mahigpit sa aking sariling mga tuntunin mula ngayon. At si Papa? Ang iyong ama ay gumawa ng kanyang mga pagpipilian. Malapit na siyang mabuhay sa katotohanan ng mga pagpipiliang iyon. Gagamitin mo ba ang recording? Yung ibinigay ko sa'yo? Tumingin ako sa kanya. 17 siya, ngunit tumanda siya ng 5 taon sa isang gabi. Hindi ko pa alam, ngunit ang pagkakaroon nito ay nagbibigay sa akin ng mga pagpipilian. Minsan ang banta ng mutually assured destruction ay mas malakas kaysa sa aktwal na pagbagsak ng bomba. Tumango siya ng dahan-dahan. Ipinagmamalaki kita sa hindi pagbagsak. Oh, bumagsak ako, Maya. Hindi mo lang nakita. Ang pagkakaiba ay tumanggi akong manatiling pira-piraso. Pagkatapos umalis ni Maya para sa paaralan, tinapos ko ang aking dokumentasyon. Gumawa ako ng isang master PDF na naglalaman ng mga naubos na home equity loan statement, ang mga email ng pangingikil mula kay Ginoong Vargas, ang mga resibo ng Venmo kay Sabina, ang mga leak sa Instagram, at isang transcript ng audio recording. Nagprint ako ng mga pisikal na kopya at ikinulong ang mga ito sa isang filing cabinet sa aking home office, ang opisina na hindi kailanman pinasok ni Rico dahil sinabi niyang masyadong boring ang trabaho ko. Alas, 8:30 ng umaga, nagmaneho ako papunta sa The Fort para makipagkita kay Blair. Vertex iRich Citation Chip 1. Vertex iRich Citation Chip. Ang kanyang opisina ay nasa isang makinis na gusaling salamin at bakal na nakatanaw sa tech campus. Ang uri ng espasyo na sumisigaw ng disruption, kahit na karaniwang nagbebenta sila ng enterprise HR software. Naghihintay sa akin si Blair sa isang pribadong silid na may San Pellegrino at mga pastry na wala akong balak kainin. Sa sandaling pumasok ako, niyakap niya ako ng mahigpit. Gusto kong maghiganti para sa'yo, sabi niya. Ito ay higit pa sa hindi propesyonal. Ito ay nakatarget na paninira. Umupo ako at binuksan ang aking MacBook. Mas malala pa sa paninira, Blair. Ito ay isang koordinadong corporate shakedown na pinondohan ng ilegal na utang sa pagsusugal. Nanlaki ang kanyang mga mata habang ipinapaliwanag ko sa kanya ang ebidensya, ang mga email ng Buki, ang naubos na equity, ang plano na itanim si Ginoong Vargas bilang isang tagapayo para anihin ang data ng Asenso Digital. Alena, nakakabaliw ito, bulong niya. Ito ay literal na corporate espionage. Totoo ito. At walang ganap na ideya si Ginoong De Leon kung ano ang kanyang pinapasok sa kanyang gusali. Babalaan mo ba siya? Nag-atubili ako. Iyon ang tanong na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Hindi ko alam. Kalahati sa akin ay gustong panoorin ang kumpanya na masunog hanggang sa pundasyon, ngunit ang kabilang kalahati ay naaalala na mayroong mabubuting tao na nagtatrabaho doon. Mga batang kinuha ko, isang koponan na minentor ko. Hindi nila deserve na mawalan ng kabuhayan dahil lang sa isang tanga si Ginoong De Leon. Anong sabi ng abogado mo?
Wala pa akong abogado. Iyan ang proyekto ko sa hapon. Inilabas ni Blair ang kanyang telepono. Ipadadala ko sa iyo ang contact para sa abogado na humawak sa aking diborsyo. Ati, Helena Reyes. Tiyak na isang pating siya. Hindi niya tinitiis ang kalokohan. Sabihin mo sa kanya na ako ang nagpadala sa iyo. Salamat. Ngayon, pag-usapan natin ang aktual na trabaho. Seryoso ka ba sa consultant CMO route? Seryosong seryoso. Kailangan ko ng cash flow. Kailangan ko ng kabuuang autonomiya. At tumatanggi akong ilagay muli ang aking buong kabuhayan sa kamay ng isang lalaki. Napangisi si Blair. Mabuti, dahil mayroon akong 3 VC-backed na startup na nangangailangan ng eksaktong ginagawa mo. Lahat sila ay Series A o B. Desperado silang nangangailangan ng matatandang pamumuno sa marketing, ngunit ayaw nilang magdala ng 4 na milyong executive salary sa mga libro. Magtatrabaho ka siguro ng 50 hanggang 20 oras sa isang linggo para sa bawat isa. Ikaw ang magtatakda ng iyong sariling schedule, maniningil ng isang brutal na retainer, at lampasan ang lahat ng panloob na politika. Kalkulahin mo para sa akin. 3 kumpanya, 20 oras sa isang linggo bawat isa. Kikita ka ng 500,000 bawat buwan bawat kliyente. Kikita ka ng 16 milyon sa isang taon. Walang politika sa opisina. Kabuuang kontrol. Sumandal ako sa ergonomic na upuan, hinahayaan ng mga numero na bumaha sa akin. Iyan ay perpekto. Alam ko. Ginawa ko ito sa loob ng 2 taon bago ko kunin ang CMO gig na ito. Ito ang pinakamahusay na sikreto sa tech. Ginagawa mo ang trabaho, bumubuo ka ng ROI, lumalaki ang iyong reputasyon, at hindi mo na kailangang makipag-deal sa HR kailanman. Na-email ko na ang mga founder kaninang umaga. Lahat sila ay gustong makipagkita sa iyo sa susunod na linggo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 48 oras, naramdaman ko ang tunay na pag-asa. Hindi bulag na optimismo, kundi isang konkreto at maisasagawang roadmap. At ang Asenso Digital? Tanong ni Blair. Anong gagawin mo sa kanila? Maghihintay ako. Maghihintay ako na magpatuloy si Sabina sa pag-post na kumilos si Ginoong Vargas, na mapagtanto ni Ginoong De Leon na pinasabog niya lang ang sarili niyang Series C. At kapag sa wakas ay nagpanik sila at bumalik na gumagapang para sa pamamahala ng krisis, magpapasya ako kung sulit silang iligtas. Ngumiti si Blair. Mabagal at matalas. Malamig na parang yelo. Karapat-dapat sila. Umalis ako sa opisina ni Blair ng 11:00 a.m. na may pakiramdam na nakabaluti. Nagmaneho ako papuntang downtown para makipagkita kay Ati Helena Reyes, ang abogado sa diborsyo. Nasa huling bahagi na siya ng kanyang 50 seconds, nakasuot ng isang walang kamali-mali na tailored suit na may pilak na buhok at mga matang hindi nakakaligtaan ang anuman. Ginugol ko ang 20 minuto sa pagpapaliwanag sa kanya ng mga guho, ang pagtataksil, ang naubos na home equity loan, ang mga utang sa pagsusugal, ang pangingikil, ang corporate sabotage. Kumuha si Attorney Reyes ng mga masusing tala, ang kanyang ekspresyon ay dumidilim sa bawat detalye. Ito ay isa sa pinakamatinding kaso ng pinansyal na pagtataksil na nakita ko sa Pilipinas, sabi niya nang matapos ako. Ngunit ang iyong dokumentasyon ay walang kamali-mali. Ginawa mo na ang kalahati ng aking trabaho. So, ano ang plano? Mag-file tayo kaagad, sabi ni Attorney Reyes. Sa Pilipinas, ang pagkuha ng annulment ay mahaba at magastos. Pero magfa-file tayo ngayon para i-lock ang timeline. I-freeze natin ang joint account para hindi na niya ma-liquidate ang kahit isang sentimo. Gagamitin natin ang psychological incapacity at fraud bilang basehan. Ipoposisyon ka natin bilang biktima ng isang kalkuladong pinansyal na krimen, hindi lang isang asawa sa isang sirang pagsasama. At sisiguraduhin natin na hindi niya ito maipapalabas bilang isang mapayapang paghihiwalay. Est inférieur à Vertex et Riche citation ship est supérieur à 2. Est inférieur à Vertex et Riche citation ship est supérieur à. Est inférieur à Vertex et Riche citation ship est supérieur à 4. Est inférieur à Vertex et Rich citation chip is greater than. Gaano katagal ang buong proseso dahil sa fraud at paghahati ng utang? 6 na buwan hanggang 1 taon. Ngunit ang pag-file ngayon ay naglalagay sa kanya sa depensa. Pinirmahan ko ang retainer agreement. Iwawire ko ang kanyang bayad mula sa isang pribadong account na hindi alam ni Rico. Lumabas ako sa high-rise na iyon na may legal na makinarya na gumagalaw para wakasan ang aking pagsasama. Dapat ay naging trahedya ito. Sa halip,
Parang pag-check off ng isang malaking gawain sa isang to-do list. Tumunog ang aking telepono habang papunta ako sa aking kotse. Hindi kilalang numero mula sa Maynila. Muntik ko nang hayaang mapunta sa voicemail, ngunit sinabi ng instinct ko na sagutin. Alena, si Meredith Thorne ito. Naging VP of Ops mo ako sa TechCorp isang dekada na ang nakalipas. Naaalala mo ba ako? Naaalala ko. Si Meredith ay isang powerhouse operator na biglang umalis para ituloy ang ibang interes bago mag-IPO ang TechCorp. Siyempre, Meredith, kumusta ka? Mabuti ako. Nakita ko ang iyong update sa LinkedIn kaninang umaga. Tumatawag ako dahil sa tingin ko, kailangan nating magkaroon ng isang napakatapat na pag-uusap tungkol sa kung ano ang nangyayari sa mga kababaihan na higit sa 35 sa industriyang ito. At gusto kong ipakilala ka sa isang network ng mga kababaihan na nagpasya na itigil ang pagiging biktima nito. Hiniling ni Meredith na magkita sa isang coffee shop sa Salcedo Village, neutral na teritoryo. Maaga akong dumating, umorder ng iced tea, at pinanood ang mga turistang naglalakad. Dumating si Meredith eksaktong 2 PM. Maganda siyang tingnan, matalas, hindi humihingi ng paumanhin, naglalabas ng isang tahimik na awtoridad na hindi kailangang sumigaw para marinig. Niyakap niya ako ng mainit. Maganda kang tingnan, Alena. Pagod, ngunit matalas. Nakalalampas ako. Higit pa sa paglampas ang ginagawa mo. Nakita ko ang iyong fractional pivot online. Hindi iyon paglampas. Iyon ay isang strategic counter-offensive. Nagbigay ako ng kalahating ngiti, mga lumang gawi. Binuksan ni Meredith ang kanyang iPad at inilagay ito sa mesa. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Ito ay isang shadow network na binuo ko sa loob ng 3 taon. Mga kababaihan sa tech, karamihan ay higit sa 40, na tahimik na itinulak palabas ng mga imperyo na tinulungan nilang itayo dahil hindi na sila culture fits. Tinatawag namin itong ang kolektibo. Nag-scroll ako sa secure portal. Mayroong mga 30 profile, mga dating CMO, COO, VP of Engineering. Lahat ay may nakakagulat na mga resume. Lahat ay minarkahan bilang available para sa fractional executive work. Hindi kami isang ahensya, paliwanag ni Meredith. Hindi kami kumukuha ng cut. Ito ay isang referral syndicate. Kapag ang isang Series B startup ay nangangailangan ng mabigat na executive experience, ngunit ayaw mag-commit sa isang 5 milyong suweldo, lumalapit sila sa amin. Itinutugma namin sila sa tamang operator. Itinatakda mo ang iyong sariling kumpanya, ang iyong sariling oras-oras na rate, ang iyong sariling mga tuntunin. Ang tanging panuntunan ay kapag nalulula ka sa trabaho, ipinapasa mo ang labis sa ibang babae sa kolektibo. Tiningnan ko ang mga mukha sa screen. Mga dekada ng kaalaman sa institusyon na itinapon para sa bagong sigla. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Isinara ni Meredith ang iPad. Dahil ang tech industry ay adik sa ilusyon ng kabataan, itinutumbas nila ang kawalan ng karanasan sa inobasyon. Patuloy silang magsusunog ng mga matatalinong kababaihan hanggang sa mabangkarote sila. Ngunit habang inaalam nila iyon, kailangan nating protektahan ang ating sarili. Ito ang paraan para bawiin natin ang ating kapangyarihan. Ang 3 startup na ipinakilala sa akin ni Blair. Nasa network ba na ito? Oo. Lahat sila ay nasunog sa pagkuha ng mga 20-something na guro na hindi kayang scale ang isang business model. Gusto nila ng mga matatanda sa silid ngayon. Isang buhol sa aking dibdib ang lumuwag. Kailan ako pwedeng sumali? Nasa loob ka na, ngumiti si Meredith. Ipadadala ko sa iyo ang mga onboarding doc ngayong gabi. Ngunit Alena, kailangan kong magbigay sa iyo ng isang payo. Para gumana ito, kailangan mong bitawan ang asenso digital. Hindi patawarin sila, hindi kalimutan. Ngunit kailangan mong bitawan ang emosyonal na angkla o hihilahin ka nito pababa. Hindi ako nakaangkla. Nadokumento ko ang lahat. Mayroon akong mga resibo. Itinaas ni Meredith ang isang kamay. Alam ko, ginawa ko ang eksaktong parehong bagay noong pinilit akong umalis ng TechCorp. Mayroon akong mga binder ng patunay na nagpapakita ng aking halaga at kanilang kawalan ng kakayahan. Alam mo ba kung ano ang ginawa ko sa kanila? Ano? Wala. Dahil ang patunay ay hindi mahalaga sa mga taong nagpasya na hindi ka kabilang. Hindi ka nila tinanggal dahil kulang ka sa kakayahan. Tinanggal ka nila dahil ang iyong kakayahan ay nagparamdam sa kanila na hindi sapat. Walang spreadsheet ang aayos sa ego trip na iyon. Itigil mo na ang pagpapatunay ng iyong halaga sa mga taong determinado na hindi ka maintindihan
at simulan mong ibenta ito sa mga taong nagmamakaawa sa iyong tulong. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang isang freight train. Tama siya. Sobrang nakatuon ako sa pagpapatunay ng pagtataksil ni Rico at ng katangahan ni Ginoong De Leon na hinahayaan ko silang idikta ang aking narrative. Itago mo ang mga file na nakabackup, marahang idinagdag ni Meredith. Mabuting magkaroon ng leverage. Hindi mo kailangang pasabugin ang bomba. Ngunit ang pag-alam na hawak mo ang detonator ay nagdudulot ng kapayapaan. Nagmaneho ako pauwi na may malalim na pagbabago. Hindi lamang ginhawa, kundi tunay na malawak na posibilidad. Nag-aaral si Maya sa kitchen counter nang pumasok ako. Binobomba ni Papa ang telepono ko, sabi niya nang hindi tumitingin. Sabi niya kailangan niyang kausapin ka. Sabi niya irrational ang kilos mo. Inilagay ko ang aking mga susi sa mangkok. Sa tingin mo ba irrational ang kilos ko? Isinara ni Maya ang kanyang textbook. Sa tingin ko, napakatalino mo. Gusto niyang kontrolin ang kwento. Kung kakausapin mo siya, gagawin kanyang maniwala na ito ay isang mutual breakdown. Huwag mo siyang bigyan ng oxygen. Kailan ka naging ganyang katalino? Noong pinanood ko ang isang matanda na nagsinungaling sa aking mukha sa loob ng 6 na buwan at napagtanto kong ayaw kong maging tulad niya. Nag-vibrate ang aking telepono sa counter. Isang text mula kay Deacon Hayes, ang PR agency rep ng Asenso Digital. Alena, mayroon tayong malaking sitwasyon. Pakisabi sa akin na pwede kang tumawag. Ito ay isang code red. Ipinakita ko ang screen kay Maya. Sa tingin mo, tungkol saan ito? Tiyak na nag-post si Sabina ng isang bagay na iligal. Pinindot ko ang call button. Sumagot agad si Deacon. Ang kanyang boses ay natataranta. Alena, salamat sa Diyos. Kailangan ka namin. Kaagad. Kailangan ako para saan, Deacon? Hindi ako nagtatrabaho doon. Nag-post si Sabina ng isa pang TikTok. 10 beses na mas masahol. Kinunan niya ang isang day in the life vlog sa loob ng executive boardroom. Nasa Zoom call si Ginoong De Leon na nagpipitch sa mga Series C investor sa malaking screen. Ang buong Q4 financial model, ang aming customer churn rate, at ang mga patent pending na source code vulnerabilities ay ganap na nababasa sa likuran. Live ang video sa loob ng 4 na oras. Mayroon itong 8,500 na view. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ninanamnam ang purong predictability nito. At bakit eksakto mo ako tinatawagan? Dahil nagpa-panic attack si Ginoong De Leon sa kanyang opisina. Sumisigaw ang board para sa dugo. Nakita ng aming lead investor mula sa Sequoia ang video at nagbabanta na bawiin ang term sheet ng buo. Kailangan namin ng crisis comms at ikaw lang ang nakakaalam kung paano patayin ang apoy na ito. Hindi ako empleyado. Deacon, gusto ni Ginoong De Leon na kunin ka bilang isang external consultant. Emergency rates. Sabihin mo ang presyo mo. Tumingin ako kay Maya na nanonood sa akin na may malapad at umaasang mga mata. Sabihin mo kay Ginoong De Leon na pag-iisipan ko ito. Bibigyan ko siya ng sagot sa Lunes. Alena, Huwebes ngayon. Ang kumpanya ay aktibong dumudugo. Masyado nang huli ang Lunes. Kung gayon, dapat niyang naisip iyon bago niya ibigay ang mga posporo sa isang influencer, sabi ko. Lunes, Deacon, iyan ang huli kong alok. Ibinaba ko ang telepono. Ngumiti si Maya. Talaga bang tutulungan mo sila? Hindi ko pa napagpasyahan. Kailangan kong alamin kung sulit silang iligtas o kung kailangan nilang matuto ng isang napakamahal na aral. Patuloy na nag-buzz ang aking telepono. Nag-text si Blair ng mga screenshot ng tech community na pinupunit ang Asenso Digital. Humingi si Sutton Mercer ng isang quote para sa isang hit piece na isinusulat niya tungkol sa panganib ng pagkuha para sa estetika. Nagmamakaawa si Camila na bumalik ako dahil magulo ang opisina. Itinabingi ko ang telepono. Ito ang ibig sabihin ni Meredith sa pagbitaw. Pwede kong gugulin ang susunod na buwan sa panonood ng pagbagsak ng Asenso Digital na lasing sa Schadenfreude o pwede kong gugulin ito sa pagbuo ng sarili kong imperyo. Nang gabing iyon, binuksan ko ang mga kontrata na ipinadala ni Blair para sa 3 consultant CMO roles. 60 oras sa isang buwan, 1.5 milyon sa isang buwan, sa paulit-ulit na kita, totoong trabaho, paglutas ng mga totoong problema para sa mga founder na talagang nirerespeto ang aking utak. Pinirmahan ko ang lahat ng 3 sa pamamagitan ng DocuSign. I-wire ang aking mga retainer invoice at nag-book ng mga kick-off meeting para sa Martes. Pagkatapos ay tiningnan ko ang nakatagong folder sa aking desktop. Ang ebidensya, nagpasya ako. Tutulungan ko ang Asenso Digital. Hindi dahil deserve ito ni Ginoong De Leon, kundi dahil ang mga entry-level na bata, ang mga engineer,
ang mga junior marketing coordinator. Hindi nila deserve na mawalan ng kanilang health insurance dahil lang sa isang tanga ang kanilang CEO. Ngunit gagawin ko ito sa aking mga tuntunin. At gagawin kong masakit. Nag-text ako kay Deacon. Magkokonsulta ako para sa Asenso Digital sa loob ng maximum na 2 linggo. Ang aking rate ay 25,000 bawat oras. 20 oras na minimum na bayad ng pauna sa pamamagitan ng wire transfer bago ako tumapak sa gusali. Patatagin ko ang krisis, i-brief ang isang bagong PR lead, at aalis. Kung pumayag si Ginoong De Leon, pwede niyang i-email sa akin ang pinirmahang kontrata ngayong gabi. Dumating ang tugon pagkatapos ng 3 minuto. Pumayag siya. Ipinapadala na ang wire. Salamat, Alena. Itinago ko ang telepono. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang pagbawi. Na-clear ang wire transfer ng 8 a.m. ng Lunes ng umaga. 500,000 na idineposito ng direkta sa business account ng aking bagong nabuong kumpanya. Inubos ko ang aking kape, nagbihis ng isang matalim na structured blazer, at nagmaneho papuntang BGC sa Asenso Digital. Kinilala pa rin ako ng security badge reader. Naglakad ako sa lobby kung saan kinuha ni Sabina ang kanyang mga selfie. Nilampasan ang receptionist na tahimik na nagsabi ng "Salamat sa Diyos" at dumiretso sa executive boardroom. Hindi sa aking lumang opisina. Isa na akong mersenaryo ngayon. Naglalakad-lakad si Ginoong De Leon. Pinagpapawisan si Deacon sa kanyang damit. May 2 bagong mukha. Isang babae na mukhang isang hardcore corporate lawyer at isang bagong head of IT. Mukhang tumanda si Ginoong De Leon ng 1 dekada sa loob ng 4 na araw. Alena, salamat sa pagdating. Inabot niya ang kamay para kamayan ako. Binaliwala ko ito. Inilapag ang aking laptop at umupo sa ulo ng mesa. Repasuhin natin ang mga nasawi. Naglabas ng slide deck ang IT director. Malubha ang breach. Inilantad ng roadmap leak ang mga security flaw sa back-end API. Na-screenshot ng mga kakumpetensya ang mga financials. 3 enterprise client ang gumamit ng kanilang mga escape clause at umalis noong weekend. Opisyal na na-freeze ang Series C term sheet. Paano eksaktong nangyari ito? Tanong ko habang diretsyong nakatingin kay Ginoong De Leon. Kinuskos ni Ginoong De Leon ang kanyang mga sentido. Tinanggal namin si Sabina noong Biyernes sa sandaling makita namin ang TikTok. Ngunit walang nagmo-monitor sa kanyang mga social media pagkatapos naming siyang tanggalin. Akala namin naiintindihan niya ang mga pangunahing protocol ng NDA. Kumuha kayo ng isang lifestyle influencer para patakbuhin ang isang tech brand at akala ninyo naiintindihan niya ang corporate compliance. Hinayaan kong manatili ang katahimikan doon. Makapal at masakit. Anong kailangan niyo sa akin? Damage control, pakiusap ni Ginoong De Leon, mga press release, mensahe para sa client retention. Kailangan nating pigilan ang pagdurugo. Ginugol ko ang susunod na 6 na oras sa paggawa ng eksaktong binayaran nila sa akin. Gumawa ako ng mga holding statement, inihanda si Ginoong De Leon para sa isang apology tour sa VC board at bumuo ng isang communication matrix para sa sales team para tiyakin sa mga nagpapanik na kliyente. Ito ay high-level na triage at isinagawa ko ito ng walang kamali-mali ngunit walang kahit isang patak ng emosyonal na pamumuhunan. Hindi ko na inililigtas ang aking sanggol. Ginagawa ko lang ang isang trabaho. Bandang 4 p.m., hiniling ko sa IT director na kunin ang mga system access log para sa huling buwan. Sino si Ginoong Vargas? Tanong ko. Itinuturo ang isang vendor profile na nag-download ng napakaraming data. Kumunot ang noo ni Ginoong De Leon. Isa siyang growth consultant. Inirekomenda siya ni Rico. Sabi niya, henyo siya sa pre-series C scaling. Kailan siya nagsimula? Sinuri ng IT director ang mga timestamp. Ang kanyang profile ay nilikha sa parehong araw na natanggap si Sabina. At teka, na-download niya ang buong Q3 customer database, ang aming mga pricing algorithm, at ang back-end source code 2 araw bago ang TikTok leak. Pagkatapos ay naging inactive ang kanyang account. Sino ang nag-autorisa sa kanyang admin access? Tanong ko. Si Sabina? Sabi ng IT director. Namumutla at si Ginoong De Leon ang nag-rubber stamp nito. Tumingin ako kay Ginoong De Leon. Nakatitig siya sa screen sa ganap na katakutan. Napagtatanto na hindi lang ito isang PR blunder. Isa itong pagnanakaw. Tumayo ako. Isinara ang aking laptop at tiningnan ang aking dating boss. May utang si Rico kay Ginoong Vargas na 2.3 milyon sa ilegal na utang sa pagsusugal. Ginamit niya ang kanyang vendor leverage para pilitin kang kunin si Sabina para maipasok ni Sabina si Ginoong Vargas sa iyong mga server.
Ninakaw ni Ginoong Vargas ang iyong proprietary data para ibenta sa iyong mga kakumpetensya para mabura ang utang ni Rico. At ikaw ay sobrang desperado na magmukhang isang visionary disruptor na tinanggal mo ang tanging taong magpoprotekta sa iyo mula rito. Pisikal na bumagsak si Ginoong De Leon sa kanyang upuan, nawala ang dugo sa kanyang mukha. Inorkestra ito ni Rico para magbayad sa isang buki? Oo. Gaano mo na katagal alam? Sapat na. Ipinasok ko ang aking laptop sa aking bag. Kailangan mong kumuha ng isang forensic cybersecurity firm kaagad. Kailangan mong tawagan ng NBI at kailangan mong ipagdasal na sakop ng iyong o insurance ang corporate espionage dahil patay na ang iyong Series C. Alena, please. Kailangan mong tulungan kaming i-navigate ito. Doblehin namin ang iyong retainer. Hindi, sabi ko. Ang aking boses ay perpektong matatag. Ang aking kontrata ay para sa PR crisis management tungkol sa social media leak. Natapos ko na ang aking oras. Tinatapos ko ang aming engagement na may bisa kaagad. Good luck, Ginoong De Leon. Lumabas ako sa gusali ng Asenso Digital sa huling pagkakataon. Hindi ako lumingon. Ang hangin sa labas ay mas magaan. Ang init ng Pilipinas ay hindi na gaanong nakakasakal. Nagmaneho ako pauwi. Nag-order ng gourmet na pagkain para sa amin ni Maya at naramdaman ng isang malalim at radikal na kapayapaan. Nang gabing iyon, pagkatapos umakyat ni Maya sa kanyang silid, may kumatok sa pintuan sa harap. Sinilip ko ang security camera. Si Rico ito. Mukha siyang wasak. Gusot ang kanyang suit. Wala na ang kanyang kurbata at mukha siyang hungkag. Binuksan ko ang pinto. Iniwan ang security chain na nakakabit. Anong gusto mo? Please, Alena. Papasukin mo ako. Inalis ko ang kadena at umatras. Pinapasok siya sa foyer. Hindi ko siya inalok ng upuan. Nawalan ako ng trabaho, sabi niya. Basag ang kanyang boses. Nalaman ng aking kumpanya na ipinasa ko ang proprietary data ng Asenso Digital sa isang third party. Tinanggal nila ako for cause ngayon. Walang severance, wala. Isang trahedya. Iniwan ako ni Sabina. Sa sandaling natanggal siya sa Asenso Digital, inempake niya ang kanyang apartment at lumipat sa LA. Binablock niya ang numero ko. Isa ring trahedya. Bantaan na naman ako ni Ginoong Vargas. Sabi niya hindi sapat ang data mula sa Asenso Digital para mabayaran ang tubo. Gusto niya ang natitirang pera niya. Alena, wala ako nito. Bangkarote na ako. Tiningnan ko ang lalaking pinakasalan ko. 19 na taon na ang nakalilipas. Ang lalaking umupo sa isang boardroom at pinanood akong katayin. Ang lalaking ginamit ang mental health ng aming anak para bumili ng oras. Wala akong naramdaman. Bakit mo sinasabi sa akin ito, Rico? Dahil sobrang nagsisisi ako. Nawala ako sa aking sarili. Nalulunod ako sa utang. At nagpanik ako. At gumawa ako ng mga nakakatakot na pagpipilian. Ngunit halos 2 dekada na tayong magkasama. Dapat may kahulugan iyon. Maaari nating ayusin ito. Pwede tayong mag-therapy. Magre-rehab ako para sa pagsusugal, please. Lumapit ako sa entryway table, binuksan ang drawer, at kinuha ang isang makapal na Manila envelope. Ipinadala ito ni Ati Reyes sa pamamagitan ng courier kaninang hapon. Ibinigay ko ito sa kanya. Pirmahan mo ito. Tiningnan niya ang envelope. Nalilito. Ano ito? Mga papeles ng annulment. Mapupunta sa akin ang bahay, ang aking retirement, at ang buong physical custody ni Maya. Mapupunta sa iyo ang iyong utang sa pagsusugal, at kung anuman ang natitira sa iyong dignidad. Pirmahan mo ang mga papeles, Rico. Nagsimula siyang umiyak, tunay na pangit na luha. Alena, please, hindi mo pwedeng gawin ito. Wala akong anuman. Akala mo mabubura mo ako, sabi ko. Ang aking boses ay malamig at absoluto. Akala mo kaya mong ubusin ang aking equity, nakawin ang aking karera, pondohan ang iyong kasintahan, at umalis ng malinis. Tumaya ka laban sa maling babae. Pirmahan mo ang mga papeles at umalis ka sa bahay ko. Tinitigan niya ako. Hinahanap sa aking mukha ang isang kislap ng simpatya o kahit galit. Wala siyang nakita kundi isang kawalan. Kinuha niya ang envelope, tumalikod, at lumabas ng pinto. Ikinandado ko ang deadbolt. Hindi ko naramdaman na nagtagumpay ako. Hindi ko naramdaman na napatunayan ko ang aking sarili. Naramdaman ko lang ang isang hindi kapanipaniwala at kahangahangang kalayaan. Na-finalize ang annulment 6 na buwan pagkatapos. Hindi lumaban si Rico sa mga tuntunin. Hindi niya kaya. Sa banta ng isang kriminal na imbestigasyon ng NBI na nakabitin sa kanyang ulo tungkol sa gulo ni Ginoong Vargas, tahimik niyang pinirmahan ang kanyang mga karapatan sa bahay at naglaho. Huli kong balita.
Nakatira siya sa isang murang apartment sa isang malayong probinsya. Nagtatrabaho sa inside sales para sa isang kumpanya ng supply ng papel at ang kanyang sahod ay kinakaltasan ng BIR. Nakaligtas ang Asenso Digital bahagya. Pinilit ng board si Ginoong De Leon na mag-resign bilang CEO. Kumuha sila ng isang bihasang executive, isang babae sa kanyang 50s para linisin ang gulo. Sa huli ay nakakuha sila ng isang Series B extension, ngunit ang valuation ay binawasan ng kalahati. Bumalik si Sabina sa pag-post ng mga matcha recipe. Bumaba ang bilang ng kanyang mga tagasunod sa 180K. Paminsan-minsan, may isang tao sa kanyang mga komento na binabanggit ang sakuna sa Asenso Digital, ngunit maikli ang memorya ng internet at siya ay bumalik sa pagiging isang generic na influencer. Tungkol naman sa akin, lumawak ang aking buhay sa mga paraang hindi ko inaasahan. Lumago ang The Rebuild Collective. Ang nagsimula bilang 30 kababaihan ay naging 100. Naging go-to shadow network kami para sa mga venture capitalist na nangangailangan ng mga may kakayahang matatanda para ayusin ang mga gulo na iniwan ng mga walang karanasan na founder. Kumita ako ng halos 20 milyon sa aking unang taon bilang isang consultant CMO. Nagtatrabaho ng 30 oras sa isang linggo nang mahigpit sa sarili kong mga kondisyon. Nagsimula si Maya ng kanyang freshman year sa UP Diliman. Nakatira siya sa campus ngunit umuuwi tuwing linggo para sa hapunan. Muli naming binuo ang aming relasyon sa isang pundasyon ng brutal na katapatan. Nag-therapy siya para iproseso ang manipulasyon ng kanyang ama. At nag-therapy ako para matutunan kung paano ihiwalay ang aking self-worth mula sa aking corporate productivity. Isang Sabado ng umaga, eksaktong 1 taon pagkatapos ng mapaminsalang all-hands meeting na iyon, naupo ako sa aking likod bahay na umiinom ng kape. Ang aking kalendaryo para sa linggo ay perpektong balanse. 3 strategy call, 2 deep work block, isang Biyernes na pananghalian kasama si Meredith at ang kolektibo. Naisip ko yung sarili ko 1 taon na ang nakalipas. Nakaupo sa mainit na SUV na iyon, umiiyak dahil sa isang kumpanya na hindi ako minahal pabalik. Nais ko sanang sabihin sa kanya na ang pagkawala ng lahat ay ang pinakadakilang regalo na maaari niyang matanggap. Sinunog ng apoy ang ilusyon, ngunit iniwan nito ang pundasyon na buo. Hindi ko na kailangan ng isang corner office. Hindi ko na kailangan ng isang CEO para patunayan ang aking halaga. Nagtayo ako ng isang imperyo ng aking sariling disenyo. At sa pagkakataong ito, walang sinuman ang makakaagaw nito sa akin. Kung ang kwentong ito ng kalkuladong katarungan at makapangyarihang muling pagbangon ay nagbigay inspirasyon sa'yo na kumampi kay Alena mula simula hanggang wakas, pindutin ang like button ngayon din. Ang paborito kong bahagi ay noong bumalik si Alena sa Asenso Digital na naniningil ng 25,000 bawat oras na pinapabayad sila para sa eksaktong karanasan na akala nila ay madali nilang mapapalitan. Ano ang paborito mong sandali? Iwanan ito sa mga komento.